Welcome sa live. Hello, Uncle. Si Uncle Paul. Andito pa na si Baby Ses. Baby Ses, akyat. Si Ses, oh. Yung po nagatas. Si live is so funny. Hi. Si Ses, oh. Magandang tanghali, Ses. Kamusta na? Kamusta ka na? Goods all goods. Yun, oh. Hello, Baby Ses. How are you? Okay lang po. Para sinisipag ka, baby, ha? Umuulan eh. Ako din eh, nilalagdat ako. Nag-ulan ba sa inyo ha, Ate Sis? Opo, umuulan po. O kami na like dag-um ra ba like yan suspendo among klase. Hindi ko siya naiintindihan mga uncle. Ano yan? Gibberish yan. Ano? Hebrew. Bisaya. Kasi Bisaya. from Cebu like grabe ang baha. Pero yun. Dito din po suspend kahapon. Grabe Oh, kami Baby Sis. like delay ang suspension na mo 9 Baby AM like Ses. Nilalagdat ako nga. I was in the class and that I'm like oh no. Nilalagdat ako ngayon, Baby Ses. Sinubot-sipon din ako. Kawawa ka naman. Kailangan kita ngayon. Charot. Kawawa ka naman. Uncle boy, may chichika ako sa'yo. Ayan, ayan. Naiinis ako. Di ba sabi ko, ano ako ngayon? R ako. Anong R? Anong R? Alam mo, restricted ako. Okay. Uncle, report sila ng report sa akin. Tapos, nag-ano pa sa report, ano daw, fake name daw, tsaka wrong account. Tapos, Nag-open ka pa nga, no? Ano talaga yun? tapos, Tingnan nyo to, may aral ng demonyo dito sa baba. Sabi dito, umiral na naman yung pagkamanyak at kabilugan ni Nash. Sabi. Kalibugan. This is why I told you guys chill. Oo. Grabe, no? Ganyan sila talaga, sama ng loob sa aral ng demonyo yan. Unang You know what, guys? 4:1 hanggang 3. if Magbabawal hindi nyo kami kilala, get out this live. You are not belong here. Correct. I-up mo si I am a bride of Christ para may chicks tayong dalawa na chicks dito. Para di tayo magagawan. Download. Na-bro, Sammy. no. Edwin, nandiyan si Sammy. Ikaw talaga, oh. Si Sammy, lang. Go. ay si Sammy maganda yan, ha? Oh, ganda Sammy, ba to? open ka mga Sammy. Hindi nyo alam na maganda si Sammy. Open cam ka, Sammy. Uy, Na para Uncle Nasa, dati nabiktima na tayo dati ha. Mas ayos ka. Oh, Di ba? diba? Cute, di ba? One Uy, ang Japanese pretty yan. niya, puti. One Japanese yan, si Sammy. Magkabalat kami Uncle Nas, no? Pare kami ng balat. Ikaw, parang balat tuhod ka naman ang ginagin. Ha? Alam mo, Nasamid ako. Ako balat siko. Ayan na, dalawa tayo. Ikaw balat tuhod. Dalawa, ako balat siyempre. siko. Dalawa nga tayo sa Revelos Bida lagi. Lagi yung mga pinaglaruan ng mga iglats. Ayan. Pero Uncle Boy ha, ano ka na ha? Santo ka na sa Revealers ha? Ka na doon. Yes. But, Tawag sa doon. Si Darwin sure. Gagano, Santo daw, si Yeah, Bonas. sure, yeah, it does. drawing mo yan, Sam? I was like I draw Jotarawan listening yung no to divorce, yes to marriage press Hindi ko alam conference. kung nagbibisaya ka o nagja-Japanese ka na, be.
Nah, bro, I'm just a weeb. Sam, open ka man na lang, Sam, para makita ka nila. Oo, open cam ka na lang. Hmm. Pero magaling ka mag-drawing, in fairness. Artist yan. Kasisan. Magano ka, mag-request ka kay Uncle Nas. Si Uncle Nas, mabilis magpindot yan pag chicks eh. Visit ka talaga. Opo, kaya napagsasabi ang babaero talaga si Uncle. Yabaw. Wala, Hindi oh, kaya hindi ako- ako. ito Uncle nga yung Nas, hindi ako problema. nagsabi nun ha. Wala akong sinabing Kapan babaero talaga ha. siya ni Father Darwin. Ito nga yung problema, wala kang babae. Kala lang marami. Gwapo talaga ng idol ko. Gopings yan, si Father Darwin. You got this. You got a random gallery in my phone. Ang ano niya mag-English Yan na rin si Angel na siya, gallery mo, no? Ah, ano? But Ilalagay niya sa Nako, wag. Mahihirapan ka. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Oh, Uncle totoo Boy, yan. ano yung panako sa daga? bro, you are out. Bro, you're saying na what if he's not a priest? Like, bro. So that means he got some girls if he's not a priest now. Nah, bro. Hindi rin. Hindi naman ba? Ayan! Diyan, tama, Shobi. Diyan ka lang, Shobi. Hindi ko talaga siya maintindihan, guys. Mag-mute na lang ako. Yan yan si Sammy. Sammy, nagtumira ka ba sa ibang bansa? Bro, what's this? Nah, Kit bro. ni Sammy, oh. Bro. Nah, bro. Time out, Sammy, time ba't out. ang cute mo, be? Time out, time Bit out, yan, time out. Sammy. Now I'm 90. 19. 90? 90? Turning 20. Ah, Ikaw, ilan taon ka na, Ses? Si Ses, alam Kala ko ko si Ses, kaidaran mo to eh. Ilan taon ka na, Ses? Na 19 pa lang ako, guys. Ayun nga, kaidaran. Naman si Ses, So, para magkakilanlan lang kayo, di ba? oo, yan. Sis, I will follow you. Kala niyo si Ses, kala mo. Go ahead. Malo niya isis. Ingat ka lagi, Ses, ha? Minsan, nag-aaral na rin kami Ingat. kasi. Ingat, ate. Nagsusuntukan kami. Ay! Uy, Uncle, may chichika ako sa'yo. O sige, dali. Full dati. Last Sunday, may sumusunod sa akin. Edi, iniisip ko sino kaya to. Nakita ko ng 3 kulay. Sabi ko, kilala ko kako to ah. Tapos, sabi ko, siguro ako minamatyagan ako na to. Tapos, may dun na Jaconesa na kilala ko sa ibang lokal. Bigla sa akin sinabi na, titiwala ka na talaga, ipagpapalit mo na talaga. Ginanon ako. Sabi ko, teka lang ah. Masyadong mukha ako kung inaano-ano ah. Tapos sabi po sa akin na ganun. Wala daw po akong kwenta, ganun. Hindi daw po ako nag-iisip. Aray ko. Nag-ano yung tenga ko? Nagpantig po ba? Sabi ko. Kayo po ata hindi nag-iisip. Katanda-tanda nyo na po, bumapatol pa kayo sa bata. Ingat ka. Tapos, eka. Aray. Tapos, bigla sa akin. Tapos, bigla po sa akin sinabi, ang tanga ko daw po. Ano na naman ako. Sabi ko, kung tanga po ako, mas tanga kayo. Kasi kako, sumasamba ka ako kayo sa multo. Wala ka naman ka ako kayo rebulto. Nabubuisit ka ako sa inyo. Namayaslis ka ako kayo sa harapan ko. Tapos, eka po sa Ingat ka, akin. Ses, no? Mga delikado talaga. Ang bastos ko daw po, hindi daw po ako nag-aaral. Tapos sabi ko, FYI lang po, graduating na po ako. Tapos tapos sa akin akin nung nagsabi sa'yo ng Senior high Tawa. or college? graduating college na siya. College. Okay. Tapos sabi po sa akin ng kaibigan ko, yung
umano din po, nag-file din po. Nakita po kasi kami. Tapos ano daw po yung sinasabi sa akin. Sabi ko, sinabihan ka ako ng ganun. Hindi naman ka ako nagpapatalo, hindi naman ka ako takot sa kanila dahil napag-aralan ko naman nakako lahat ng pinag-aralan nila. Tapos sabi po sa akin ng kaibigan ko, dapat ni-rest baka mo, dapat pinapasok mo dito sa simbahan para matiwalag ang hinayop. Ay, ako sa akin. Tapos, Ano yung mga ano mo, yung mga dinala mo? Kasama mo? Opo. Yung 10 sila, kompleto. Opo. Oh, may ano. Tapos sabi sa akin, dapat, ano po, may kulang po sa amin dalawa. Okay. Kasi po, ano po siya, ang sabi po sa akin ng magulang niya, na bakit ko daw po dinadamay anak nila. Tapos sabi ko, hindi ko po kako dinamay, sumama kako, tsaka po kako, tingnan niyo muna kako, at magreserba muna po kayo bago kayo man-judge. Tapos nagulat ako Uncle Bench, ando sa simbahan, nagpapile. Sabi ko, adik din pala ako to nanay mo. Pati magulang nagpapile na rin. Ang galing ni Sis, no? Opo. Sabi ko, adik pala ka. Ako to nanay mo, sinabihan pa ako ng ganun, tingnan mo, magpapile din pala ka ako. Panis. Panis. Tapos sabi po sa akin ng mama ng kaibigan ko, iya, pasensya na ya, bigla ka to sinabi na gano'n. Sabi ko, ay hindi po, okay lang po kayo, magising kayo sa katangahan niyo. Ginuno ko talaga ang kirboy. Aray. Bigla Sa ganun salita. hindi ko alam ba't ano yun. Nasasabi ko, siguro po sunod po kasi. Di ba po, may Jaconesa. Tapos sumunod po yung mami niya. Tapos magulat-gulat ako, nandun po sa simbahan, kausap si Father Abraham. Nagugulat na lang po. Sunod-sunod po sila Sinabi ko po sa sarili ko kung malas ba to o gantimpala sa akin ng Panginoon eh. Sabi ko na lang po gano'n sa sarili ko. Sunod-sunod po siya, nai-stress po ako. Yung mga nagana lumalapit. Sunod-sunod sila. Akala ko. Kasi, yung mga mga Hindi ko, ilang... tapos po, nung... Bigayan ng abuluyan, mga ilan. Alin po? Alam ko marami eh. Parang may nakita Sa may that science po? Oo, maraming abuluyan din alam ko. Sa sa pagsamba po, kayo na po bahala doon kung magkano po ibibigay nyo. Kahit magkano po kung bukal po sa puso. Then, meron po doon yearly na pagbibigay po, naka-envelope. Grabe no. Nasa Yan naman po, iniipon naman po yun. Tapos, depende na lang po yun sa gusto niya. Kaso po, nung na yun, syempre po, hindi ko pa naman po kasi alam, din po ako ano din po ba sa ibang Pero nung last time po na talagang naging open ako, ayun, naging ma-okay po. Tapos sabi ko sa sarili ko, kung pagsubok pa itong nararanasan ko. Kasi may nababalitaan kami. Kasi po, sunod-sunod po siya talaga, Uncle. Oo nga eh. Kaya nga natutuwa kami sa'yo, inigilabutan kami sa'yo eh. Kaya nga, pati magulang eh. Parang yung kota namin nalagpasan mo eh. Kayo po kinikilabutan. Kayo po natatakot. Samantalang po ako nag-e-enjoy lang. Nakalibatutan ka. Yeah, totoo talaga ako yan. Basta ganun yun. Grabe, no? Grabe. Kasi po, Uncle, kung hindi ako lalaban, inaapi-api ako. Yun, no? Oo, kasi Kaya nga, dapat ikaw na kasi niya susunod. naaway-away. Susunod, ma-convert natin yung family mo para okay na rin sila, no? Alam naman nila. Ay, di do sure. Yun, no? Converted Na na. makausap natin yung yung family mo. Tapos- Hindi, pwede naman yan. Tutulungan ka namin eh. Kausapin natin dito sa live. Akit-akit lang. Kahit nakasarado Wala yung na po. camera. Nag-file na sila. Late na po kayo. Talaga? O, panis. Grabe ka naman. Talaga? Grabe. Yan ah. Opo. Grabe ah. Di ko nga alam. Ang tagal talaga niya, Uncle. Ang naiinis na ako sa no? process. Di, mo lang magsimba-simba lang kayo kasi nasa tama na kayo eh. Ayos na yan. Nandiyan na kayo kay Chris. Ano yan? Grabe ah, talaga. Kasi
Yung kinonvert namin, problema niya yan eh. Kasi lalaki pa yun ha. Lalaki pa yun ha, sabi niya. Problema ko, uncle. Yung pamilya ko, nasa ayun sila. Paano kaya yun? Problema nga yan, uncle. Eh, pag-pray natin yun. Pero ikaw, no, grabe na. Ay! Sabi ko nga po. Siyempre, Galing kalma nga. lang guys, ako lang to. Gana, Hindi po galing kasi, naman. hindi Kaya ko nga, no, naman po parang- kasi sila, Parang ang dami niyang hindi ko naman po nahatak, kasi sila binabastos, like yung, hindi ko naman sila binabastos, kinakausap ko sila the way I speak. Yung may nahon, kalmado, chill lang. Like, paano mo pinapaliwanag sa kanila? Panis Ang ka, mga bench, bagay-bagay po. Panis nga ako eh. Kalmado Ako, lang palang inaano po. ko eh. Di ba? Like Ako from balik- example Mga na lima pa- sinabi ko po kay mama na, Ma, what if ka ako na, di ba ka ako, magkakatolik na ako. Tapos kayo, nandiyan pa din. Tapos sabi ni mama, oo nga eh, hindi na tayo sabay-sabay sumasamba. Tapos sabi sa akin po ni papa, tara na, pumunta tayo sa kapilya, magpirma tayo ng form. Nagulat din po ako the way na sinabi ni papa sa akin. Siguro, inaantay na lang siguro ni Papa mo. Baka siguro, ano na rin siya. Baka na ano na rin sila Baka dyan. may inaantay na rin Ano siguro po? siyang senyales. That time po kasi na yon, naiyak ako sa sinabi ng mother ko na kaya nga hindi na tayo sabay-sabay magsumamba kasi po halos sabay-sabay kami. Tapos ngayon po, na alis nga po ako sa kanila. Tapos sabi sa akin ni Papa, kaya po sabi sa akin, tara na, mag-file na tayo ng form. 6 po sila doon na pumunta sa kapilya. Bali, ilan na? Ba, 16, 20 na? Marami-rami na din. Hindi, tsaka, siyempre, pamilya mo yun eh. Yun talaga priority mo Oo makonvert. nga. Opo. Na, meron silang force typing Galing doon. talaga. Ngayon, Nainggit ako. Grabe naman yan. sabi, Galing, yung speechless na. tapos sabi po sa akin ni Father Abraham, Yung best friend ko gusto mo ngayon. ba ibalik kita dun sa mga ano? Ibali, saan? Sabi ko nga po, gusto mo ba? Gusto daw po ba ako maging ano yung mag-ano po, mag-iimbita sa simbahan. Tapos sabi ko po kay Father, sige po, kayo po bahala. Banghelyo. Grabe, galing nga. Wala akong masabi, ba't ganun? Kaya nga, di ba? Lupit Oo eh. nga. Naka 30 na yan. Naka Kasi 30 po, kaluluwa na. Di ba po? Di ba po? Kasi po, kung from example po kakausapin po natin ng hindi maayos, hindi maganda yung pagkakadeliver sa kanila. Sa tingin niyo po ba, mapapayag po natin sila na lumipat kung Oo ganun nga, tayo oo nga. magsalita? Kaya yun din sabi ko sa sarili ko. Wala na si ano, si Never Uncle po Boy, ako pinagalitan ka, di ba? From example, Pero, sis, mag-aralin mo pa kasi. naaway. Oo, kasi yari, pag ano, halimbawa, Parang pinapatamaan mo ako eh. baka next time yan, puntahan ka ng ministro, tapos yan, debatiin ka. Sis, aralin mo yung doktrina na natin para magwardya. Ito na, Uncle Bench. Ito na yung pinakamagandang exciting. Nag-ano po kami. Oh, slate. Si Slate kapatid na Alvin po. Kapatid po siya. Nagkasalubong po kami last time. Sabi niya sa akin, pakita ko po ba sa inyo yung conversation? Wag na. Tignan Sabi na, niya, kwento mo na lang. Kwento mo na lang. Uy, kapatid. Share the tea. Sabi ko, tapos sabi ko gano'n, uy kapatid, ba't hindi ka na sumasamba, hindi na kita nakikita? Tapos di ko po, sinin ko lang po. Tapos, nagkasalubong po kami last time, dyan po sa kanto namin. Uy, chismoso sila. Tapos, nagkakita po kami doon, nagkasalubong po kami sa kanto. Talagang sinadya nila Sabi- yun na ano. Sinadya nila yun na maabutan ko. At least, Uncle Bench, at least, kahit sinadya nila, sa tingin po ba nila uurong tong babaeng to, kahit maliit lang to, Grabe. kaya ko Pero may ano ah, Ano nangyari nung nagkasalubong? pag-gera. sige nga. Ano nangyari nung nagkasalubong kayo ba? Sabi, hindi naman totally debate. Parang nag-anuhan lang kami. Nagkasagutan, pero
delivered way naman. Maganda na yung pagkaka-delivered din naman ako. Hindi ko naman pinag-ano sa sarili ko, nagpaging bastos eh. Maganda naman po yung pagkakaano namin. Sabi po niya sa akin na bakit nga daw po ako tumiwalag, bakit nga daw po nasa tamang reliyon na daw po ako, ba't pa ako malis? Sabi ko po, Tama. bago po ako tayo magsalita ng nasa tamang relihiyon tayo, siguro po kailangan niyo po muna mag-check ba? O research. Tapos sabi Research, ko sa akin, fact check, no? hindi kasi, opo, sabi ko nga po, tapos sabi ko po, kung hindi po tayo magre-research at ma-stuck tayo sa relihiyong hindi naman po talaga natin kilala, yung utak po natin may stuck. Hindi po Tama. magiging open sa lahat. Tapos sasabihin nyo sa akin, yan, tama. Sige nga po, sabihin nyo sa akin lahat ng tama na yan. Mapagsunod-sunod nyo po yan kung totoo yan. At hindi na po sana nakapagsalita yung ministro. Tapos, Uncle Boy, alam mo ba? Nung Monday, nag-chat sa akin yung kaibigan ko po doon na nag-check daw po kami nag-check daw sila ng application. Ang ministro daw po na nakasalubong ko po doon sa kanto. Nagpapile na din daw po ng form. Tapos sabi ko, ang gugulo ka ako ng mga Grabe buhay ka mo. naman. Di nga. Bakit ka Seryoso? ako bakit ka ako lahat nung sinasabi niyo sa akin, pag hindi niya napatunayan, pipirma kayo ng form. Para Ba't ganun? kakang gulo ng buhay niyo ah. Hindi, katunayan. Hindi, ikaw ang ano ha? Ikaw ang Yung part nagmulat. po ng katunayan po ng katibayan po. Natiwalag ka na gano'n? Hindi, nagpapahal Di ko- sila. Hindi di ko- sila tumitiwalag sa Kaya sarili po- nila. Opo, yun po. Ano sila? Tumitiwalag, hindi natitiwalag. Opo, sila na po nagpapile ng form 137. Iba kasi yung Sa bench. natiwalag sa tumiwalag. Pag tumiwalag, yung tao yung gumagawa ng paraan para makaalis Opo. doon. Siguro Kusahin. nag-research yun. Opo, Nung yung sinabihan tumiwalag, niya. yung magtitiwalag po, yung Ang galing yun, no? nasa kinauukulan po yung nagtiwalag sa kanila. Grabe naman. Uncle Boy, No, iniisip ko nagpapile? sinasabi ko na lang sa sarili ko, ako po ba'y tamang landas niya at lahat kayo ng sinasabihan ko, tumitiwalag Grabe dyan. grabe ka. Di ko alam kung ano meron sa'yo. Ba't ganun, no? Ba't Ah, ganun? ako nga, to be honest, ako nga, natiwalag na ako yun. Dahil sa'yo eh. Huwag na rin ang Ito first nga jump. pala eh. Ayun mo si Uncle no? Hindi ko talaga alam kung anong ano eh. Ba't ganun, no? Ang galing mo. Ang hirap mag-convert sa amin, ha? Parang sa'yo, easy lang, eh, no? Hindi po. Meaning po nun, Uncle Boy, meaning po nun, kasama ko. Oh, Wala kasama din mo pala sa natin Kasama kasama. ko ang Diyos. Di pala natin Yes, kasama. tama. Tama ka dyan. Totoo yan. Hindi niyo pa kasama. Correct. Di pala natin Ephesians kasama. 2. Ginagabayan Ephesians niya 2 po ako sa verse. lahat ng nangyayari sa akin. Yes, Ano, yes. just pray lang din. Hindi kasi ano ka kasi parang winiwisik-wisik mo lang ano. Then, tsaka, Teka, may tumatawag sa akin. Ayan na siya. always pray lang. Always pray. Huwag ka Kapatid, sige umakit ka dito, tara. Hindi tayo magde-debate, kakausapin na kita. Is that Eren Yeager? Not Eren Yeager na. Eren Yeager. Oh my god, like Eren Yeager and Picturean Jotaro niyo ba ako? share the same voice Ipapasa niyo po ba sa actor. page ng ano yan? Sabihin niyo naman po kung magpo-post ako. Hindi, lalagay namin sa ano to, be. Lalagay namin sa YouTube. Uy, lalagay namin sa YouTube to kasi proud kami sa'yo. Kasi dami nag-aabang sa'yo dun. Yung mga sumunod na video namin, sinasabi nila, asan na si Sis? Isama nyo naman sa live nyo. Ay, ang dami na. Totoo kasi sila sa'yo eh. Yung Wait lang pa. story mo kasi. Ka-Eren, tama po ba? Ka-Eren. Tara, sabihin niyo naman kung mag-i-screenshot ka, sasend nyo sa page ng INC. Sabihin niyo naman para makapag-prepare naman ako, makapag-post naman ako, di ba po? Sabihin niyo naman po sa akin. Ganda-ganda na siya kasi post nila yan. Wala namang Dapat po nakakaya. maganda po ako sa screenshot niyo ah. Ayun, Dapat po ganda talaga maganda siya sa screenshot nila. No? Kamukha na yan. kapag Catherine. po kapatid na Eren, kapag ako pangit din, sinasabi ko sa'yo. Kamukha ni Catherine Bernardino. Oo, mukha ni Catherine Bernardo. I think you are reminding me of Yukaku Yamada. Sabi po ni Ka Eren, Diyos na kahoy amin. Kami po,
gabay namin ng Diyos. Kayo po, ang sinasamba niya, ayoko na mag-speak. Basta Baka ano, maban ako. matututunan mo rin yan, no? Yung mga the way kami makipag-usap sa ganyan, yung paano sagutin yan. Kasi Opo. andito naman Parang lahat ikaw, sa Uncle Bible Boy. yan. Andito lahat sa Bible yan. Mabuti na lang. Mabuti na lang. Mabuti na lang talaga. Hinaway mo. Oo, kasi pagka Ganun talaga, nandyan hindi ka, ka alam mo, itulog. sister, pag nandyan ka sa yung pamilya mo nandyan, para kayong Bakit si Uncle Boy samantalang ako yung naglambing sa'yo, tapos si Uncle Boy. Nakakasama Come on. naman yung loob. Oh, come on, bro. That's a bitchless behavior. Grabe, no? Di Kung magkano kung sino yung Pangulong Diakonesa. Oo, pati ministro, grabe naman yun. To talaga ba? Hindi ka talaga, makarelate. Kaya kung talagang INC siya dati, wala na kayong magagawa. Gusto niyo picture? Ayoko. Wag na, sis. Naniniwala kami sa'yo. May picture kami nun eh. Sesaya mo sila. Hayaan mo sila. Ang problema nila yan. Ako po kasi, masayahing tao po ako. Hindi po ako nagpapatol sa mga Bakit din natin saradong tingnan mo. isip. Pag pinakit natin, hindi yan makakasagot sa mga tanong eh. Kasi hindi naman tunay Oo. na religion yan. Dalawa lang yan. Either hindi makasagot sa tanong or hindi Sige umakyat. po. Basta sis, pag nag-start ka na mag-aaral ng ng doktrina natin, pag may gusto kang itanong, andito lang kami, magtanong ka lang sa amin. No? At, lahat ng sagot nandito sa atin. Hindi po kasi kumuturuan ni Father Abraham. Hindi kasi, Busy sa kasi. totoo lang, sister, yung pagiging pare kasi, ang major niya, tinuturo niya yung mga mga about sa liturgical, yung Opo. yung apologetics at saka church history, ano nila yan? Mga layman ang nagtuturo dyan. Sideline yan nila. Optional lang yung magturo yun kasi ang priority nila magpabanal ng tao sa pangalan ni Kristo. Kumpisal, kung paano magpabanal ng Asan ba yung ano ko dito? Asan ba yung... Pwede ka namin turuan naman eh. Pwede ka naman namin turuan eh. Guys, hear me out, guys. Can I Yung apologetics, out baby to- says, ano yan? You know. Layman yan. Mga layman yung gumagawa. Meron... Mahirapan si Father, Father Abraham. Ano po tawag sa form notice? Apologetics kasi to eh. Yung ganito ginagawa natin yung magsasagot tayo ng mga tanong. Apologary yan sa Greek. Nandiyan yan nakasulat sa Tingnan nyo sila. Nakalimutan ko Tayo, ano yung tawag dun sa nag-uusap tayo ng maayos dito. Tapos yung mga comment nila dito sa baba, gusto nila mang-asar ba? Ay, dapat makapang-insulto ng kapwa. Tuwan-tuwa yung Diyos nila, Kaya yung si nga po. Satanas. Oo. Nawala ang comment ni Eren Yeager. Kaya What happy happened? din sila. Hindi po kasi sila nakakaintindi. Sarado na po kasi isip nila, wala na po tayo magagawa doon. Sasarahan kasi yung isip mo niyan eh. Sa dyan, napansin ko. Kung baga, di ba, pagka nag-research ka, iba na yung tingin nila sa'yo, masama na yung tingin nila sa'yo, tingin nila, ganito. Basta Kapatid, pasensya na Bakit? yan. Hindi kasi sarado yung isip ko katulad mo. Pasensya. Sabi mo, Ben, nag-aaral kasi ako, ikaw hindi. Sabi mo. Mm-mm. Kasi ang Hindi kasi- ganito kasi yung logic ng ng Hindi Iglesia kasi- ni Cristo, di ba? Pala Ang aral nyo dyan, natalikod yung Iglesia Opo, na malaki tinatag na ni po Cristo. Di ba? Tapos, natalikod yung Iglesia na tinatag ni Cristo para yung tinatag nila, Ay, sige, yun Ruby, yung pala mag-stand out. ano siya. O, kailangan nila masira muna yung church eh. Sisirain. Kailangan siraan niya muna yung Iglesia na tinatag ni Cristo. Kailangan po ba kailangan ko po ba sampalin ko po kayo ng katotohanan para po alam niyo na maging bukas yung isip niyo. Pero ingat siya marami ka. Pero basta Pero baby says, Mag-iingat po talaga. ako nag-aalala ako sa situation mo, baka mamaya dyan eh, anong gawin nila sa'yo. So, basta ano mang mangyari, i-message mo lang kami dito.
Andito lang kami. Madami Ano ka ba, lang. Uncle Nash? Parang hindi niya ako kabisado. Kahit maliit to, kaya kong balibagin ng sapatos. Kahit na, di ba? Ay, sorry. So, Kahit pa, So, in syempre terms- nag-aalala kami sa'yo, be. Diba? tapos yung mga Opo. yung Mag-ingat Hindi mo naman ako, tsaka gusto kasama nila ko ng si ano? yung Diyos. Huwag kayo mag-carla. Ayun nga, si no? Patatas, oh. Patatas, umakyat ka dito. Patatas, akyat. Be. Sino yan? Sino yan? Who is he? Sino yan si Patatas? Ha? Sino yan si Patatas? Who is Ako, he? si Patatas. Si Potato. Patatas, alam ko yan. Hindi talaga Ano yan? masabi kay sis, no? Talaga, ganun, ministro, nagpa siya na umalis sa iglesia, ano? Sa inyo, no? Dahil lang, Hindi naman po Na-open kasi sarado yung- yung isip ng mga yan. kasi Basta po siguro Pero maganda doon yung kakadidibig napaisip po Marami, talaga. marami nga Naiintindihan po ministro, nila. marami nga ministro nagbibitaw nga. grabe, wala akong masabi. Basta po napanawin nila sila na yung maganda, maayos. Ministro na yun, ha? Nagdadalawang isip sila na, ganun, tama ba yun? Tama ba yung sinabi niya? Oo nga, no. Mapapaisip ko kasi sila ganun eh. Mga thought-provoking question dapat, no? Oo, Lalo na, para sila magre-research sila, eh. lalo na po, Uncle Boy, na yung nagsabi pa po sa kanila mas bata pa. Kaya siguro po napaisip sila na, ay, siguro nga totoo kung ganun. Kaya nataka sila. Yun. Pero yun, basta sa pagka kailangan mo ng ano, kunyari, in terms na hindi mo masagot yung tanong or naguguluhan sila, andito lang kami. Kasi yung mga priest, ano yan, huwag mo masyadong, ano yan, more on liturgical yan eh. More on sa sacrament, bautismo, diyan sila nakafocus. Sa apologetics, hindi na nila maharap. Kasi kung saan sila nagpupunta eh. Pag may namatay doon, bibigyan nila ng sacrament. Pag may bibabautismuhan, bibigyan nila ng sacrament. Pag may kakasal, di ba? So, ganun sila ka-busy. Comment po. Opo. Para, yun kasi yung focus nila. Iniisip Pagka, ko po pwede nasan tayo. yung... Wait lang po. Pabalik ako. Sige. Sige, be. Ano talaga ako sa testimony ni ano ngayon. Sis, no? Ang galing, no? Kasi nag-aalala din ako dito kasi sabi ko ano nangyari kay sis. Ano kayang nun, pinagagagawa nun. No, kasi mamaya ano yun siya eh, no? Hindi natin masasabing Katulad isip ni, ng tao. Katulad ni Uncle Roy na Ito si si John 14:6. So John 14:6, anong church mo, brother? Born again po ako eh. Sige bro, Katoliko kami yung madalas pag-usapan ng mga protestante eh. Daming sinasabi sa amin. Pwede tayo magtatanong. mag-usap bro. Tanong ko kay Tanong brother ka. Jan. Bro Jan, Sige. ilan taon ka na sa born again? Pinanganak ka bang born again, bro? Hindi. Ano lang. Katoliko ako. Nag-born again ako. Nag-born again lang ako kasi nga hindi ko feel yung presence ng Lord sa Katoliko. Wow. Hindi naman kasi Wow, big word. dasal lang, ganito lang, dasal, ganun. Lang sa pare. Okay, Yung sige, kasi dito, yung fulfillment ng Espiritu ang kailangan natin. Fulfillment. Ano ba yung, Kaya ba yan yung ano ba yung- hinihintay, bro? ano ba yung Pagkatapos sa method? simbahan, Ano ba yung method ng fulfillment Ano? ng spirit sa'yo? Ano ba yung method? Bigyan kita ng example ha. Para Ano ba makita yung natin. fulfillment yan? Ito ba yung parang sinabing fulfillment. parang Yung nangingisay? sinabing fulfillment. Yung nag-i-speak in tongue? Ano ba yan? Hindi. Kasi ganyan yung Hindi, nakikita ko hindi sa inyo yan. pag sinasabi na, may Holy Spirit kumikilos, mangingisay. Hindi. Uncle Boy. Ano yung Hindi, fulfillment iba sa yun. inyo, bro? Iba yun. Ay Ang ba? pagkakaintindi ko kasi sa fulfillment, yung para bagang naninibago ka dahil sa kapangyarihan ng Diyos na umaano sa'yo. Yung para bagang Meron ka bang pumapasok Bible ka. verse dyan, bro? Ah, May Bible verse ka ba dyan? Kasi kaming mga Ano po? Katoliko, bro. May Bible verse ka ba sa sinasabi? Ay, wala. Kasi kaming mga Catholic, bro, naka-base Wala akong dalang Bible eh. Hindi, kung hindi Wala mo akong madala dala na. yung Yung mga Bible, bisado, wala rin akong hawak na Bible. ganito, wait lang ah. Ganito, kung wala ka dalang Bible, wag ka na magbasa. Ibigay mo na lang sa amin yung verse kami magbabasa. Kami Anong verse magbabasa. yun?
Kasi kung hindi mo Verse? kabisado yung verse, Hindi. kakalkalin mo sa Bible ngayon, hindi mo yan makuha. I-quote mo na lang. Kabisado ko naman eh. Ano ba yan? Ano ba nakasulat? Kasi kami mga Katoliko bro, kapag Okay, okay. ng aral, ganito bro Okay, parang, kapag kaming, wait lang brother Jan. Kapag kaming mga Katoliko, nagbigay kami sa ng aral, we will make sure, no, and namin sa no, ipapakita namin sa iyo na lahat ng aral namin, no, ay nakabase sa Bible. Lahat ng sasabihin namin may mga chapters and verses. Ganon kami kahigpit mga Katoliko. Pero hindi kami Bible alone. okay. Mm. Okay, ano muna na, huwag muna tayo bumase sa Biblia, no? Naku, hindi Ay, pwede. babase muna ako, tayo. delikado yan bro. Delegado yan bro. Ba't ganyan? Hindi saan tayo babase bro? Sa dyaryo? Pag pag-uusapan natin ang Diyos bro, pag-uusapan natin ang Diyos bro, ang sabi dito sa 2 Timoteo 3:15-16, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay magagamit natin. Hindi pwedeng wag mo muna nating gagamitin. Tama. 'Di ba? So wag ano Tama. So, di ba, Oo. supposedly dapat kung naging born again ka na, bro, wait lang ka lang. Supposedly dapat kung naging born again ka na, mas lalo kang humigpit sa Biblia, tama? Kasi kami mga Katoliko, bro, no? Nung nag-aral kami bilang Katoliko, no, mas lalo kaming humigpit sa Bible. No? At naghigpit din kami sa tradition namin. Diba? So dapat kayo mga born again, bro. Ito, I have nothing against you, kasi hindi naman tayo magkakilala, di ba? We're talking about our beliefs dito, no. So dapat ang ginagawa niyo, bro, mas lalo kayong naging dependent sa Bible. But yet, parang napansin lang namin, bro, sad to say, parang hindi kayo aware sa mga chapters and verses, bro. Sabi nga niya, 'di ba? Nung Catholic ka, doon mo lalong naramdaman. Hindi, aware naman. Kasi Makinig ka muna bro, doon mo lalong naramdaman ng banal na Espiritu Santo ang presensya ng Diyos. Tapos walang alam sa Bible. Hindi Ganun ganun, ba? bro. Wala. Grabe. May alam naman ako. Walang alam sa Ano Bible. lang kasi, yung iba lang. Sige. Sige. Sige, Yung anong iba pa naman, naman topic mo bro? Yung kabisado mo ha? Ako magtatanong ang No. So ano yung magandang aral sa born again, bro? Na kayo lang yung tanging Meron. tinatawag na medyo maingay. Ano ba yun? Medyo maingay. Anong maingay? So, ano yung aral sa born again, bro, na kayo lang yung outstanding, bro, at hindi makikita sa iba? Kasi kung ako lilipat, for example, lilipat ako sa isang sekta, I'll make sure na ililipatan ko na kami lang yung meron. Diba? Kaya nga ako lumipat dun eh. Kasi kung meron sa iba, bakit ako lilipat dun eh? Meron naman dito. So, di ba? Ibig sabihin mo, kinukumpara mo yung Katoliko at saka born again. Ganito, Ganun, bro. ano? Yes, bro. Well, bro, ikaw kausap let's say namin. Catholic or hindi lang Catholic, lahat Baptist, no? Comparative to lahat, no? Oo, kumpara yan. Bakit ka lilipat doon? Kung meron naman sa Baptist. Kung meron naman din sa SDA. Diba? Bakit ka lilipat doon? Hindi, Ano yung aral niyo, bro, na kayo lang yung outstanding, bro? Kami lang yung ano? Outstanding. Kasi ang Church ni Jesus Christ, bro, that's outstanding among all congregations, no? In a Jewish congregation, ang Christianity ang the most outstanding. So hindi ka pwedeng Explain ko bro, kayo para outstanding. hindi tayo magal. Ganito, yung kayo lang yung meron at wala sa mga ibang nagpapakilalang Kristiyano, kayo lang ang meron, unique ba? Kumbaga, kayo sa inyo lang ipinagkaloob ng Diyos. Ganun. Kasi para sa akin, brother, para sa akin na obserbasyon ko lang, tanging born again lang ang nagsasabi ng katotohanan eh. Hindi bro, ganun claims din- yan. ganun Yung din- doktrina, anong Ganon katotohanan din ang yun? Uncle. Doktrina. Wait lang, Uncle Jan, hanggang Doktrina dyan. pala. Ganon din ang ganon din ang Baptist eh. Sabi ng Baptist, kami ang nagsasabi ng Eh, katotohanan. Sabi ng ito. SDA, teka lang dyan. Ang sabi ng SDA, sige. sila lang din daw ang nagsasabi ng katotohanan. Gayun din ng INC, sila daw ang nagsasabi Muslim ng din. katotohanan. Muslim, ganon din eh. Yung kayo lang meron, bro. Yung kayo lang Alam ang mo, pwedeng mag-claim. Ano yan, mga bulaang guro yan Eh, sila. ganon din ang sabi nila sa inyo, bro eh. Ganun din ang sabi nila sa'yo bro. Alam mo ba yung ano bro? Assumption. Kaya nga. Di ganito. Alam mo, Basahin teka muna, nyo yung makinig ka muna bro, para makalis ka sa ganyang sitwasyon. Eto, makinig ka ha. Alam mo yung tinatawag na assumption, unproven assumption? Yung unproven assumption bro, yung malaya ka magsasabi ng mga assumption, pero hindi mo na to bibigyan ng ebidensya.
Malaya ka na lang, magsasabi, oh, mga bulaan sila, kami ang tunay. Ano siya, illogical siya, bro. Hindi siya nawawastong, kumbaga, pag sinabing illogical, wala sa tamang pangangatwiran. So, umalis ka sana dyan, bro, sa ganyang klaseng estado. Bro, ganito na lang. Imbitahan ka na lang namin, bro, sa Catholic Church, bro. Di ganito. Mag-Bible study Okay. tayo. Define ko sa inyo yung iba-ibang religion Kaya Sige, bro. Pag sinabing INC, naniniwala sila na si Kristo ay tao lang. First of At all, dapat sambahin Brother ang Jan, nag-iisang ama. Brother Jan, ang INC, hindi Oh, yan ano? religion. Ano yan? Business yan. Sige nga. Business Business? entity yan. Hindi yan religion. Pwede rin. Pwede rin. So, Alam mo ba, hindi- ito na lang bro. Alam mo ba yung ibig sabihin ng salitang religion? Kasi tuturuan mo kami. Ngayon, bago ka magturo, bigyan mo muna ng premise. Kumbaga sa aklat, may introduction. What is religion? Okay. What is biology? Okay. Bago mo ituro yung Okay. mga karakteristik niya. So, what is religion para sa'yo? Kasi tuturuan mo kami. Pag sinabi kasing religion ano ba ang ibig sabihin ng religion? Okay, ganito lang yan. Ito ay tumutukoy Mali. sa isang grupo. Mali bro. Wait muna. Mali. Patapusin mo muna. Mali Tumingin kasi, ka muna. Yung etymology bro, yung meaning ng salitang religion. Hindi yung Saan modern galing lens. Religion. Saan yan galing yung etymology? Mali na, hindi natin pinataas bro. Huwag mo nang pahabain. Ulitin ko bro. What is religion? Yung etymology. Deep understanding. Religion. Alam mo ba? Saan galing yung salita na yan? Ikaw na lang, Boy. Hindi yan basta grupo lang. Sabihin mo na lang, Uncle Boy, para... Ako na nga lang. No? Pag sinabing religion, galing sa salitang religare. Ibig sabihin, repeated, religare, reunite, or to bind back with God. Yung sinasabi mo bro, modern yan eh. Hindi naman yan yung deep understanding ng religion. Ang ibig sabihin, pakikipagrelasyon ulit sa Diyos. Yung relasyon na nawala, sa pamamagitan ng kasalanan nila, dan at iba, gustong ibalik ni Kristo, kaya gusto niyang magkaroon ng religion. Kaya yung propaganda nyo na hindi mo kailangan ng relihiyon, kung hindi relasyon sa Diyos, pag pinalitan natin ng mga meaning ng terms, pero exact meaning, ganito lalabas. Hindi mo kailangan makipagrelasyon ulit sa Diyos, pero ang kailangan mo relasyon sa Diyos. Nagiging ironic siya. So ngayon mo lang yan nalaman bro, no? Tama ba? Jan 4:16, tinuro ba yan sa'yo bro? Jan 4:16, tinuro ba yan ng pastor nyo? Jan 4:16, nahiya na magsalita. Nakamute ka, bro. Nakamute. Bro, ganito yan. Hindi, tinatanong ko, tinuro ba ng pastor para mo yan? sa akin, Hindi tayo para para sa akin, brother. Bro, hindi pwede makinig para sa'yo, makinig bro. muna kayo. Huwag yung sariling huwag makinig yung sariling muna kayo. opinion, bro. Bro, hindi- Nasa Hindi, standard makinig ka tayo. muna. Hindi bro, hindi bro. muna, Wag sariling opinion. Ang tanong ko bro, makinig ka. Tinuro ba yan sa'yo? Yung sinabi ko ngayon, Lo, nung pastor nyo. Brad, natatawa ko sa inyo. Hindi ako nagmamarunong ha. Bro, hindi ka nga nagmamarunong, pero ang sabi mo, para sa akin. Para sa akin, para sa akin. Ang tinatanong ko bro, yung sinabi ko ba ngayon, na ituro ba sa'yo yan? Kasi basic yan sa mga Katoliko. Eh umalis ka sa Katoliko. Nga bro, para makaraos tayo ng isang paksa. 'Di ba? Wag tayong paulit-ulit, mapapako tayo, nagre-rewind eh. Last bro, yung sinabi ko ba ngayon mo lang ba narinig yan? Hindi ba yan tinuturo sa inyo? Garay, no? Hindi nyo na ano yung presensya. So, yun yung problema. So, ngayon, ganito na lang, bro. Ito ako, magmamarunong ako sa'yo kasi tingin ko, mas marunong ako sa lahat ng protestante, pero sa loob ng simbahan, hindi ako marunong. Ayan ha, pero mas marunong ako sa mga protestante. Ngayon, ganito na lang, bro. Ano ba ang ano mo? Ikaw na lang ang magtanong. Ang religion namin dito, Catholic Church. Sige, ganito bro papakita ko sa'yo na mas marunong ang Katoliko kaysa sa ordinaryo lang ako kaysa sa mga pastor nyo. Okay. Magtanong ka na magtanong, Hindi naman sasagutin ko sa Bible. Magtanong ka. Ito. Okay. Yung gusto ko yung, Ang ano ko kasi yung tutol dito. ka sa Catholic bro, yung tinututulan mo sa Catholic. Ah, Kahit ano. yung tutol ako sa Catholic. Bigatan mo. Ang
Bigatan na lang. Oo, yung... Ano kasi, Bigatan mo yung tanong mo, bro. mapag kunwari kasi, mapag kunwari Bigatan mo kasi na, bro. yung, Todo mo na. Yung full power. Full power. ano kasi, yung tawag dito, yung ibang Katoliko, Tanong, di ba, bro, wag mo nagsisimba? na pag-usapan yung mga ibang Katoliko, bro. Wala silang nananahimik yung buhay nila. Magtanong ka sa doktrina. Hindi. Doktrina, bro. Wala, hindi. Doktrina, Muna tayo bro. sa Wag na tayo doktrina. magkismisan dito, bro. Hindi ako mo bumabase magkismisan. sa doktrina. Ha? Ay, Hindi ako okay bumabase tayo sa dyan. doktrina. Hindi pa pwedeng hindi tayo babase sa muna ako doktrina. Saan tayo sa babase sa physical, eh. chismis? Ay, babase mo ganito sa, kasi sa yan. chismis? Di, makinig muna. Makinig Ang muna. weird ka, bro. Hindi kami makikinig sa chismis, bro. Bro, doctrinal tayo, bro. Huwag natin pag-usapan yung mga ibang Katoliko dito. Hindi siya nakakaintindi. Di Ay, talaga magchismisan tayo dito, bro. magkakaintindihan, bro. Hindi mo ko Hindi to naiintindihan, chismis. bro. Totoo Hindi to. dito pwede. Totoo. Di ba? Makinig Diba, ka muna. sinabi ko na Parang sa'yo, ganito. bro. Makinig ka muna. Last na to, ha? Di ba brinip kita kanina? Sabi ko, bro, dito sa live, hindi natin dito pag-uusapan personal na buhay. Ang pag-uusapan natin dito, bro, doktrina, salita ng Diyos, Biblia. Huwag natin pag-usapan yung personal na buhay. Labas ang topic na yan. Kung ilan yung anak mo, kung ano ba, yung mga Katoliko ba, ganun, wala. Hindi naman yan ng ano. Ang Huwag inaano ka kapag mag-isga, yung bro. Bigyan ugali mo na ba lang bilang ako ng isang tanong, bro. Kristiyano. Bro, hindi ugali, bro, kasi... Tanong, hindi. Makinig muna kayo sa ano. Bro, sa, doktrina, ano ko, sa, bro, doktrina. Iba't Huwag na iba tayo ang sa ugali ng ugali, isang bro, tao. kasi hindi tayo magkakakilala dito, bro. Kaya wag mo na sabihin yung ugali. Hindi tayo magkakakilala, bro. Hindi rin kita kilala. Yung doktrina, bro, kasi yung doktrina, yun yung Okay, core. okay. Ba't ka umalis? Hindi ugali. Sa ibang bansa, marami ding mababait na Buddhist. Ibig sabihin, magbo-Buddhist na tayo. hindi, Ganun kasi ba? Kahit ganito mali kasi. doktrina Okay, nila. okay. Ganun ba yun? Hindi, makinig muna. Okay, sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Tanong ka na, Doon bro. kasi sa Bible, bawal daw doon ang pagpipiesta. O babasahin ko. pagsamba sa Diyos-Diyosan. Basahin ko. Okay. Di, Okay. wag muna. Huwag ka munang magbasa. Ay, di pwede hindi Pag sinabing magbabasa, bro. Diyos-Diyosan, Magbabasa talaga tayo ng Bible dito, bro. Ano ka ba naman? Pambihira mo, ano ba to? May John, hindi mo ba nakikita yung ano mo, John 14:6? Ano ba ang Tapos gagawin ayaw ko mo. dito? Wag daw mo na magbasa. Makinig ka, sasagutin kita. Hindi binawal ng Diyos ang piyesta. Bench, basahin mo nga. Nahum 1:15. Ang Diyos ang nagutos. Pakibasa, Brother Bench. Job 1:15. Nahum 1, talatang 15. Nahum. Okay. Ang sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, wag natin tutulan at basahin natin ang Biblia, no? Ito mo na magbasa ng Biblia, pambira. Sino nagsabi na pag nagpiesta ka, pagsamba sa Diyos-Diyosan kagad? Pag piesta, pagsamba kagad sa Diyos-Diyosan? Ay, hindi ganyan na nakasulat sa Biblia. Mali pala yung turo sa born Sabi, again. oh. Huwag na kayo mag-born again, mali turo dyan. Sige, basa. Narito, nasa ibabaw ng mga bundok, ang mga paa niyang nangagdadala ng mga mabuting balita na nangaghahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga kapistahan, yun! o Juda. Anong Tuparin mo sabi? ang iyong mga panata sa Yun! kapistahan. Yun, ipagdiwang mo ang mga kapistahan ng mga ng mabuting balita na nagdadala ng kapayapaan. Ipagdiwang ang kapistahan. Letra por letra. Ngayon mo lang ba narinig yan, bro? Sa tagal-tagal mo ng born again, ngayon mo lang alam yung talata na yan? Hindi yata tinuro ni Pastor, Uncle. Parang masyado yatang makapal yung Bible, na lito-lito na si Pastor eh. Hindi na alam yung bawat sulit ng pahina. Tinuro kasi yung fightings. Next question. Sige, tignan mo kung gaano katalino ang ordinaryong Katoliko laban sa mga pastor nyo. Tanong, wala na, 1-0 na kaagad eh. No? Oh. 1-0. Ano, kaya pa? John 14:6? Kaya pang mag-Bible study? Kasi Bible study to, bro, hindi to personal na buhay. Ayaw namin yan eh. Mga personal issue. Ito sasabihin personal issue? Ano yan? Ano, Boy Abunda? Bro, hindi dito si Boy Abunda eh. Si Boy Letra na nandito, no? Sige bro, pasok. Sabi ni ni Peter Jan, Bon 80. Piyesta ng, mga piyesta ng pagano yan, mga Hudyo, hindi mga Kristiyano. Yung piyesta ng piyesta ng diba? Hudyo, piyesta ng pagano? Ha? Yung nasa Nahum 1:15, Hindi. piyesta ng pagano? Sino na naman nagturo niyan?
Basa. Basahin mga uncle. Yung Diyos dyan sa ano? Di Sa ganito Hebrew. kasi yan. Oh, ito. Sa Hebrew. Mag-mute ka Makinig muna. ka May muna. sasagutin lang ako nag-comment. Basahin. Tinanong nga kung tunay na Narito. Diyos yung nagturo. Narito, nasa ibabaw ng mga bundok, ang mga paa niyang nangagdadala ng mabuting balita. Gospel. Mabuting balita, good news. Na nangaghahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga kapistahan o Juda. Tuparin mo ang iyong mga panata sapagkat Ang ang nagsasalita masama dyan? ay hindi nadadaan pa sa iyo, siya'y lubos na nahiwalay. Ayan. Ang nagsasalita Oh. dyan, Diyos-Diyosan? Sino nagsasalita Ito dyan? nga. Ang Panginoon, ito sabi sa 14, at ang Panginoon ay nagbigay ng utos tungkol sa iyo. Basahin mo sa ano, Uncle, meron kang ano dyan, interlinear. Tignan mo nga sa Hebrew yan. Kung ano yung Meron. Diyos dyan. Si Yahweh yan eh. Pambihira kayo. Ibibintang pa talaga. Alam nyo, no? Kakaganyan-ganyan nyo, namamalik na tuloy kayo. No, wala kayong alam eh. Sige bro. Mali talaga yung born again. Sablay talaga ito. yan. Wala sa Biblia ang turo dyan. Oh, Yahweh. Yahweh nakalagay yan. Okay. May tanong ako Yahweh. sa inyo. Si Yahweh ba, Diyos-Diyosan? Sigurado. Pambihira. Hindi naman Diyos-Diyosan si Pakita ko Yahweh. lang, Uncle. Anong Pakita ko ibig lang. sabihin ng Yahweh? John 14:6. Anong ibig sabihin ng Yahweh? Abay, Diyos tama. yan. Oo. Oh. Nababasa mo ba yan? Huwag ka namang Yod, pilosopo. he. Pilosopo ka pa. Pilosopo Bab, he. naman kapatid. Hindi kami pilosopo, bro. Sinabi nung nag-comment dito, no? Yung piyesta daw ng mga Hudyo, piyesta ng pagano. Hindi po Yahweh ang nag-utos sa ano, Yod, he, Vav, he. Hindi kasi, okay. Halimbawa, anong barangay Nakakabasa ka? ba ng Hebro? Nakakabasa ba ng Hindi, Hebro? makinig ka muna. Basahin mo nga yan. Hindi, makinig ka muna. Ano Hindi, bang, magtanong ka lang, bro. barangay mo? Magtanong ka lang. Wala. Huwag ka na mag-explain. Magtanong ka lang, bro. Ay, hindi talaga tayo kakaintindihan dito. Ganito kasi ang rules dito, bro. Once na nagke-question ka, kailangan mong magtanong. Pagka magpapahayag ka, ako naman ang magtatanong. Pero talata ang babasahin mo, hindi chismis. Hindi mo pwedeng ikakatwiran na, wag muna tayong magbasa ng Hindi Bible. yan chismis. Hindi sabi mo, wag Hindi yan magbasa ng chismis, Bible eh. kapatid. Physical. Pagka ganyan, bro, yung sariling utak mo lang, para sa akin ha, ay tradisyon ng tao yan. Hindi yan yung tradisyon Wag ng mo mga kong apostol. Minumute Wag nga mo- kita kasi nga hindi tayo nagkakaintindihan. Ulitin ko bro, pwede ka lang dito magtanong. Ayaw Pwede mo ka kasi magpahayag makinig sa dito, akin. mag-mute ka muna kasi nagsasalita pa ako. Pag nagsasalita pa ako, huwag ka muna magsalita. Pwede ba? Para di kita i-mute. Kasi tas mamaya pag magsalita ka, ikaw naman. Pero may kondisyon ganito. Pagka magpapahayag ka, magdedebate tayo. Yan, wari. Formal sharing lang. Kunyari, papatunayan mo na ang mga Katoliko ay nagpipiesta ng mga pagano gamit ang Biblia o gamit yung sarili mong utak. Sabi mo, gusto mo sariling utak lang gagamitin mo. Okay, sige. Ngayon, tututulan ko yun. Doon magkakaroon ng formal discussion. Bilang parehas tayo nagpapakilalang Kristiyano, tandaan natin, no? Doon sa Gawa 15, sila yung mga apostol na ikipagdebate sila sa mga ibang Kristiyano na gustong ipatuli ang mga hintil na Kristiyano. Kaya hindi po masama ang debate. Basta't ang pag-uusapan natin ay salita ng Diyos, iyan po ay may kabuluhan. Ang bawal lang po, maikipagdebate ka. Okay, tama. Kunyari, nasa tama. kalsada ka. Mag-mute ka muna kasi saglit lang. Kunyari, nasa kalsada ka, may bumubusina sa'yo doon. Pip, 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 pip. Tapos makikipagdebate ka. Walang kabuluhan yun. Ang tunay na Kristiyano, nagpaparaya sa mga ganun. Pero pagdating sa Diyos, hindi kami nagpaparaya. Talagang ipaglaban namin ng Diyos namin. Di ba? Okay bro, naintindihan mo ba? Yung ibig ko sabihin? Oo. Alright. Okay. So sige bro, ano paksa? May tanong ako sa inyo. Tanong. Sige, may tanong nga. ako sa Sige, inyo. Tanong. Okay. Una, lahat ba kayo dito Katoliko? Oo. Next question. Chismis na Okay, naman yata yung pangalawa. tatanong mo bro. Yan eh. Huwag tayo sa personal na buhay. Ayan ka na naman umiirit. Hindi nga chismis eh. Ito, Sige, ano tuloy ba mo, ang tuloy pagka... mo. Parang Ano chismis ba, na papunta eh. Sige. okay. Ano ba ang pagkakaintindin mo sa tuli at hindi tuli? Sige Makinig ka. Basahin mo nga, Brother Bench. Yung sinasabing tuli, no? Dalawang klase yan. Yan yung pagtutuli sa banal na Espiritu Santo o yung paglalang sa banal na Espiritu Santo, tunay na pagtutuli at pagtutuli sa laman. Basa. Brother Bench, pakibasa nga. Ephesians 2, verse 11 to 12 at saka Galatians
Galatians 6 verse 13 to 14 to 15. Kita mo may talata eh. Magaling talaga ako sa pastor. Efesos ano? Ephesians Efesos. 4, Efeso 2, talatang 11 hanggang 13. Tama yung sinasabi ko, mali yung pastor. Kaya. Kaso, Tapos Basa. Corinto, Colossians. Galatians, Uncle? Galatians 6 Galatians. verse 15 to 14 to 15. 6, 14 to 15. Yes po. May talata agad eh. Ganyan ang mga Katoliko, magagaling sa Bible, di ba? Magaling tayo sa Bible, guys. Bumalik ka na sa Katoliko, bro. O para gumaling ka sa Basahin Bible, kagaya namin. Ito, Basahin magagaling ka lahat natin. sa Bible to eh. Mga nandito, mga Katoliko dito, magagaling sa Bible yan. No? Basa, ang advance. Sa Efeso 2, 11 hanggang 13. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil, sa laman tinatawag, na di pagtutuli niyaong tinatawag, na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Yun! Na kayo ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, sa walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Natapwat ngayon kay Kristo Jesus, na noong panahon ay nilalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Yun. Saan pa yung Galatia? So, yun yung, taga mana, ibig sabihin, yung pagtutuli na tinutukoy ng mga Judeo-Christians na gusto nilang ipatuli yung mga Kristiyanong hintil, yun ay gawa na lang ng kamay ng tao. Hindi na makakapagligtas. Hindi iyon yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos. Ngayon, basahin mo naman yung Galatians 6, verse 13 to 15. May talata ka agad, no? Ba't ganun? Sapagkat yaon, mang nangatuli na ang hindi rin nagsisitupad ng kautosan, ngunit ibig nilang kayo'y ipatuli upang sila'y mapuri sa inyong laman. Datapwat malayo nawa sa akin ng mga pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa pamamagitan niya ang sanlibutan ay napako sa krus sa ganang akin. So yun, hindi na daw ako'y sa pinagmamalaki yung pagtutuli sa laman. Bagkos siya man din daw ay natuli sa laman, pero hindi siya nagmamapuri. Bagkos ang kanyang nagmamapuri ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Tuloy, sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, Pag-mute ka muna, bro. kahit man. Sapagkat ulit ang yung basa, bro. pagtutuli, Naputol eh. Sige. Dapat malayo nawa sa akin ng pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin, at ako'y sa sanglibutan, sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. Yun, bagong nilalang ang bautismo. Yun na pala yung pagtutuli sa Espiritu. Isang bagong nilalang. So, nakita mo, Brother John 14, ganyan sumagot ang Catholic na iniwanan mo. Hindi yung sarili ko, hindi sasabihin ko sa mga tao. Ito, sa palagay ko lang ha, haka-haka ko lang to ha. Huwag natin gagamitin yung Bible. Walang ganun eh. Kapatid, makinig ka muna. Kapatid, magtanong ka na lang ulit, bro. Magtanong ka na lang ulit, bro. Bro, hindi, basahin niyo muna. Roma, Kapitulo 2, versikulo 25. Basahin ano naman yan, bro? Ano namang wala naman akong tinatanong sa'yo, ba't may verse kang binigay? Ano ba yan? Basahin niyo, para maintindihan niyo. Roma ano? Wala akong tinatanong eh. Grabe. Ako, magtatanong ako sa'yo. Basahin mo nga. Ano nga ako nga babasa? Di basahin mo. Ano nga basahin mo yung... Ano nga ang implication niyan sa'yo? Bakit ka nagbibigay ng Bible verse na hindi wala pa naman tayo pinag-uusapan? Basta babasa lang. Versikulo 25. Anong Sige, talata? babasahin ko. Hanggang 29. Yan, Uncle Boy, baka dyan siya magtanong eh. Sige. 22 hanggang ano? 22 hanggang 25. Roma 22 Kapitulo hanggang 2, 25 hanggang 29. 29. Haba naman yan. Ang bihira naman ang haba. Ano na lang, magaling ka ba sa Bible, bro? Magaling ka ba sa Bible, bro? Kasi nag-uutos ka lang, bro. Hindi ka naman nagpapahayag.
Hindi, basahin Kaya nyo nga, kung anong... Hindi, hindi babasa babasa na. lang bro. Mag-mute Uncle, ka muna, babasa, bro. babasa na ako, Uncle. Nag-uutos ka lang bro eh. Wala ka naman basa. Ganito. Basahin nyo. Uncle. Babasahin ko na, tapos magtanong na siya. Ah, So, sige. sabi dito sapagkat ang pagtutuli nga ay may kapakinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Datapwat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Ayun, Sagutin ko natanggal yan. pala yung Ang pagtutuli. sagot Malinaw, dyan, bro, makinig ka muna. Simple lang yung sagot dyan. Pag binasa mo yun sa talatang 11 hanggang 12, no? Ang sabi doon bro, yung mga Hudyo, nasa ilalim sila ng kautusan. Pero kung hindi pa rin nila sumusunod, kahit tuli na sila, no? Hahatulan sila batay sa kanilang mga gawa. Pero yung mga hintil, na walang kautusan, kahit hindi sila tuli, no? Pag gumagawa sila ng mabuti, ipinapakita ng kanilang mga puso na ang kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. At doon sila magiging righteous sa good works, yung mga hindi under sa kautusan ni Moises. Ang dali lang yan, sinagot ko na. Di ba? Simple lang. Ngayon ikaw. Saan nakasulat yung faith alone? Doktrina nyo. Yan, may chance ka na magbigay ng talata. Okay, may tanong ako. Ano? Kita mo, hindi mo pala kaya sagutin. Hindi nyo kasi tinapos eh. Hindi ka tinapos, Magulo kasi in-explain tayo. ko pa nga. Sino nagsabing hindi tinapos? In-explain ko pa nga. Okay. Yung mga Hudyo, mag-mute ka muna. Yung mga Hudyo, kahit anong gawin nilang pagtutuli, kung hindi naman nila sinusunod ng kautusan, hindi sila aariin ng Diyos, hindi sila magiging righteous sa paningin ng Diyos. Pero yung mga hintil, kahit hindi sila nagpatuli, hindi sila belong sa kautusan ng Diyos, doon sila magiging righteous, magiging karapat-dapat. Basahin mo, itaas mo lang. 9, 10, 11 hanggang 12. Andun nakasulat sa taas yan. Sinagot ko eh. Ngayon, ito tanong. Mag-dwell tayo sa doktrina nyo kasi gusto mo magbigay ng Bible verse. Saan nakasulat yung faith alone? Hindi mo may paliwanag eh. Saan Hindi mo nakasulat kasi yung may faith paliwanag, alone? hindi ko naiintindihan eh. Puro ka naman daldal, puro ka naman reklamo, puro ka naman, hindi nyo kasi... Makinig ka muna. Hindi nyo kasi... Makinig ka muna. Bro, ikaw ang dapat makinig, huwag kang mag-iiyak, bro, huwag kang magpaawa, huwag kang mag-isip bata dito. Ilang taong ka na ba? Hindi. Kapatid, kahit host ka, Ilang taong ka na makinig ba? Ba't ganyan yung ano? Pag sinabing parang ano ka bro, umiiyak ka bro eh. Kapatid, Ulitin makinig ka ko, bro. muna. Saan nakasulat yung faith Kapatid, alone? makinig ka muna. Bro, may tanong ako, pakinggan mo. Saan nakasulat yung faith alone, bro? Pagkakataon mo yan, ako binigay ko sa piyesta. Binigay ko sa pagtutuli, ikaw. Wala akong alam. Wala akong alam dyan. Doktrina nyo yan eh. Doktrina nyo, wala kang alam. Solas, bro, liliman na nga lang, hindi mo pa alam. Yung pangunahin, isa, faith alone. Hindi naman ako hindi naman ako exclusive na born again. Ano ka ba talaga, bro? Wala na, ano na yan? Hindi namin alam anong gagawin sa'yo. Paano na-areglo niyan? Bro, di ba meron kayong 5 solas? Hindi siya exclusive na born again, so therefore, nahihirap ka. Hindi nga ako exclusive eh. Bro, Hindi kausapin naman nyo ako muna ano yan. eh. Kayo muna. Kausapin nyo muna yan. Kausapin nyo, bro. Ganito bro, umalis ka na dyan bro. Huwag mo nang pahirapan sarili mo, kita mo sa tanungan bro. Kanina pa ako nagmamasid sa inyo ni Uncle Boy, wala talaga bro. Zero. Wala talagang wala talagang patutunguhan eh. Zero Hindi ka nyo kasi talaga, ako Wala talaga, bro. binibigyan ng explanation eh. Wala talaga tayong patutungan, bro. Yung faith alone, hindi mo alam. Ano yung Hindi explain mo ganito, sa akin? ganito. Kaya kay. Makinig kayong mabuti. Kung ako makinig born kayong again, mabuti. kahiyak kita eh. Bira. Ano Pag ka ba, sinabi bro? kasing Ano ka ba tuloy- talaga? Faith. Bro, faith alone. Pangunahin yan. Wala nga akong alam dyan. Sus! Saan Ay, yung wala talaga. Bible verse? Pangalan mo, Dito. Bible verse. Matthew, tapos yung profile mo, Bible verse. Tapos wala kang alam sa doktrina nyo. Tagal-tagal mo na dyan, bro. Di mo alam. Ano ginagawa mo dyan? Uncle, ano Hindi may Buti na tanong lang ako talaga. police eh. Buti na lang talaga, inalisan ko na yan, no? Pag wala. Ano Pag wala ginagawa ako mo sa dyan, bro? Sa inyo? katoliko, mangmang ako. Bro, Bro, anong ginagawa mo dyan sa born again? Ba't anong pinagkakabalahan mo dyan? Uncle, pumapalakpak din yan. wala, hindi na ako nagsisimba ngayon. Ano naman pala eh. Ang ganito na lang.
balik ka na lang sa Katoliko. Nagiinuman kayo. Hindi. May tanong ako sa inyo. Nagba-Bible study Nagiinuman tayo, bro. Pakialam mo. Tayo nagiinuman, bro. Walang alak dito, Hindi bro. ba? Nagba-Bible study Wala, tayo, bro. Hindi ko na nga natimpla yung kape, eh. Kasi inuna kita, eh. Gusto ko pahayag sa'yo yung knowledge ko. Hindi na nga nainom yung kape, gusto mo pa ialam. Kayo, hindi. Brother Lumamig na Jan, yung pinainit ko. Brother Jan, makinig ka muna. Kung nagtatanong ka kung umiinom kami, hindi kami umiinom ng alak. Pero kapag may mga Katolikong umiinom ng alak, sinasaway din namin sila. Okay na, hinay-hinay lang. Okay. Pag sobra-sobra. Malinaw. Ngayon, Malinaw, okay. kapag nagbagong buhay ka na, ibig sabihin, isa ka ng ganap na Katoliko. Ayan. Yan. Ibig sabihin, sumusunod ka sa doktrina. Tandaan natin, sa simbahan Katoliko, ang turo ng simbahan ng Katoliko, lahat ng addiction ay masama. Pero kung umiinom ka lang kasi may celebration, may kasalan. Tama. Normal yan, pero lahat ng sobra ay masama. Kunyari, ikaw, mahilig ka sa mga K-pop. Tama. Diba, K-pop? Sa sobrang hilig mo sa K-pop, inuuna mo na yung panonood ng mga KK-drama kaysa magsimba, ay parehas lang din yung sa addiction sa ano. Ang kaiba lang sa mga addiction sa alak, sila, nagkakasakit sila. Kaya masama. Lahat naman masama. Laklakin mo yung mantika. Di ba masama? Ibig sabihin, masama yung mantika. Ay, pamprito yan. Kahit sobrang tubig, masama eh. Pag nasobrang ka sa tubig. Lahat ng sobra masama, kahit yung tubig, pag sobra-sobra yan, may epekto pa rin yan. Sa mga buntis, pag inom ng tubig ng sobra-sobra, pero hindi ako doktor, basay lang sa napag-aralan ko, may tsansa na maging unano yung bata. May tsansa lang. Pero hindi din pwedeng kulang. Kailangan moderate. Ayun yun, bro. Merong moderation kasi may tanong hindi pa yan ako. masama, bro. Hindi naman nanununtok yung alak. May tanong. Sa Biblia yun. Hello. Sige, May bro. tanong pa ako. May tanong. Sige, bro. Kailangan ba talagang yung patay ipagdasal every anniversary niya? Hindi nang any anniversary, bro. Hindi nang Gabi-gabi, bro. Gabi-gabi pinagdadasal ko ba? Araw-araw. Hindi naman yung bangkay yung ipapanalangin mo, bro. Yung kaluluwa. Yung kaluluwa, bro, eh. Kasi yung kaluluwa, bro, no, nandun sa purgatorio, naglilinis ng kasalanan niya. Ngayon, para magkaroon ng yung pakonsuelo mo sa mga kamag-anak mo na namatay, nandyan yan sa Macabeo. Ikalawang Macabeo 12:45 at sa Nahum. Meron ba sa Nahum, alam nyo ba yung kay Nahum, ipinanalangin niya yung kanyang mga magulang na namatay na? Dinalaw niya sa libingan at ipinanalangin niya. Ipinanalangin niya yung bangkay mabuhay? Hindi po. Na yung kaluluwa, kaawaan ng Diyos. Dagdag ako, Uncle. So, pakibasa, unang Timoteo, 16 hanggang 18, Uncle, Benji. Uncle Benji. Alin? Unang Timoteo, 1, 16 hanggang 18. Sa English na, sa English. Okay. English. ESV. 1 Timothy. 1:12? Oo. 1, 16 hanggang 16. Okay. Alright. 1:16. Unang Timoteo 1:16 hanggang 18. But I received mercy for this reason, that in me, as for the most, Ikalawa pala, okay. Ikalawang Timoteo 1. This is 16 hanggang 18. May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains. But when he arrived in Rome, he searched for me earnestly and found me. May the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day, and you will know all the service he rendered at Ephesus. So, patay na pala si yung household ni Onesiphorus. Si Onesiphorus nung namatay,
pinagdasal ni Saint Paul. Sabi ni Saint Paul, may the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. Sa araw ng kanyang kamatayan na makatanggap siya ng Yan. Si Saint Paul yan. Si Saint Paul yan. Ito pa, propeta. No, propeta. So hindi pala Nahum, no? Pasensya na, Nahum tuloy. Nahum kasi binasa natin kanina. Nehemias. Alam niyo ba na pinagdasal ni propeta Nehemias ang kanyang mga magulang, mga ninuno? Nung patay na to ha, basa. Nehemias 1 talatang 6. Pagmasdan ninyo ako pakinggan ang aking panalangin. Yan ang aking panalangin. Nanalangin ako sa inyo sa araw at gabi. Araw at gabi daw. Sabihin, walang tigil. Hindi tuwing anniversary lang maaalala po. Hindi. Para sa bayang Israel na inyong lingkod, inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo at ang aking mga ninuno. Yun daw yung mga nagkasala. Sino? Pati yung mga ninuno niya kasama sa pinapanalangin niya. Hindi lang yung mga buhay at ang aking mga ninuno. Yung mga ninuno ba niya, patay na, buhay pa. Basa. Sinabi ko sa hari sa talatang 2:5 Kung pinapahintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang lungsod ng pinaglibingan ng aking mga ninuno. Mga patay na. Pinapanalangin pa niya sa Diyos at inaamin na nagkakasala. Letra por letra, Nehemias 1:6, 2:5. Letra por letra, Nehemias. Ayan. Catholic po si Joshua B. Umalis na yung Umalis na. natin. No? Wala pala talaga patutunguhan. Sarili niyang doktrina, hindi niya kabisado, pambihira. Ano yun? Liliman na nga lang. Liliman na nga lang yung aaralin mo. 'Di ba? Ikaw talaga, Ayan, dyan pa pala siya. Okay na bro, narinig mo ba yung salita ng Diyos na binasa namin mula sa Biblia? Nalaglag ka kasi. Nawala. Nawala Nalaglag ka nga. nalaglag. Narinig mo ba? Salita ng salita. Di, ito may tanong. Wait muna, wait. Hey. May tanong muna ako. Pag sige, napunta okay. sa langit, pag napunta sa langit yung patay, magpapahinga ba talaga sa purgatorio? At sigurado ba kayong may purgatorio? Bro, sagutin niyo ako. Makinig ka muna, sasagutin ko. Mali ka na naman. Wala sa langit yung purgatorio. Anong mali? Wala nga sa langit yung Nasaan ang purgatorio. purgatorio? At saka hindi Ang nagpapahinga sa purgatorio, purgatorio. makinig ka muna bro, mali Estado. nga eh. Estado Meet yan. ka Estado. Bago Malagayan ka yan. makapunta ng langit, dadaan ka doon. Hindi nasa langit yung purgatorio. Wala doon yung purgatorio kasi wala makapasok doon na makasalanan sa langit. Revelation 21:27. Yung sa purgatorio, nililinis. Yung kahit katiting na kasalanan mo, pagbabayaran mo doon. Kahit sente mo, sisingilin doon sa purgatorio. Para pag nasa langit ka na, pwede ka na pumunta doon kasi perfecto ka na. Hebreo 12:22-23. Mga espiritu, yung mga nasa langit, ginawang perfecto. Nakasulat. Basa. No? Tingnan mo yung mga nasa langit, ginawa silang perfecto. Kaya hindi na doon yung purgatorio. Yung purgatorio, yun yung bilangguan na tinuturo ni Kristo, letra por letra, sa Lucas 12:58-59, na ipapabilanggo ka doon hanggang sa pagbayaran mo, kaliit-liitang kusing bago ka makalabas. Kaliit-liitang kusing. Alam mo yung kusing? Alam mo yung 1 sentabo? Wala nang ganun dito Sa Pinas, wala nang 1 sentabo. Hindi na counted yun. Sisipa-sipahin mo na lang, walang silbi yun Ipunin mo pa 100 sentabo bago ka makapiso. Piso nga, hindi ko na pinupulot Pag marumi, magkasakit ka pa, piso, wala ka na rin mabili. Hindi mo na rin mabili ng candy yun. Ang candy, 2 na. Diba? Gagawin mo sa piso, pag pinulot mo, magkasakit ka pa. Ipagpagahan mo pa ng alcohol. Pero sa purgatorio, basa. Sa purgatorio, sentabo, sisingilin sa'yo ng Diyos. Mag-mute ka muna. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kaya pati yung faith alone, hindi mo na alam Yung sarili nyong aral. Sapaw ka kasi na sapaw. Makinig ka dito, sentabo, sinililinis sa purgatorio sa bilangguan. No? Talaga, pambihira. Ang layo naman ng tanong mo sa purgatorio, langit, magpapahinga purgatorio. Pahinga ba purgatorio? Apoy dun Basahin ko nga dito.
Kaya't habang patungo ka sa hukuman, o habang buhay ka pa, hindi ka pa hinuhukuman. Hebreo 9:27, buhay ka pa. Habang patungo ka sa hukuman na kasama ang iyong nagsakdal, sa daan ay sikapin mo. Makipagkasundo ka ng ayos sa kanya. Kung hindi, pag namatay ka, ay kakalad ka rin kaniya sa hukom at ibibigay ka sa hukom sa punong tanod at ipapasok ka ng tanod sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Yes. Diyos, di ako naniniwala dyan. Ay, hindi ka Sarili naniniwala nilang sa Bible? doktrina, oo. Di, makinig ka muna. Wala. Basahin mo. Hello. Basahin mo yung 2 Corinto 5:10. Nakasulat doon, hindi sisingilin ng kusing? Ilalaban mo sa talata ko? Ano to, Pokemon? Paglalabanin mo yung talata mo sa talata ko? Hindi Basahin ganyan mo na mag-aaral lang. ng Katoliko, bro. Basahin mo na Nailalaban lang mo, doon. mag-mute ka muna kasi, babasahin ko yan. Ang ginawa mo, bro, binigay ko yung talata, hindi ko tanggap yan, hindi ako naniniwala dyan, meron akong talata. Bro, hindi to mga Pokemon eh. Salita ng Diyos to. Huwag mo paglaban-labanin. Parang sinabi mo, yung Diyos, kinukontra niya sarili niyang salita. Lahat ng nakasulat dito papaniwalaan. Pag sinabi mo ayaw mo maniwala sa Bible, bro. Kristiyano ka ba talaga? Muslim ka yata eh. Hindi ka naniniwala sa Bible? Binasa ko, ito. Si Kristo nagsalita dito, bro. Hindi Si kita Kristo maintindihan nagsalita. kasi kung paano ka magpaliwanag eh. Hindi kasi Nagpaliwanag kita ako, naiintindihan binasa kung ko lang, paano. sabi ko, kaliit-liit ang kusing, makinig ka ha. Oh, hindi ako magpapaliwanag. Makinig ka. Parang ganito Hindi ba? ako magpapaliwanag, Hindi ba- mang-mute ka. Oh, walang paliwanagan ha. O, basa. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas hanggang, may hangganan, sa mabayaran mo ang kahuli-hulihang kusing. Nag-explain ako? Hindi mo naintindihan. Tagalog. Nag-explain ba ako? Guys, nag-explain ako? Eh, wala naman ako na-explain eh. Binasa ko lang. Ang sabi dito, babayaran mo para makalabas ka, kahuli-hulihang kusing. Latak babayaran mo para pagdating mo sa langit, Hebreo 9:22, basa. Ginawa kang perpekto ng Diyos. Kasi hindi naman talaga natin, nobody's perfect maliban kay Jesus at Santa Maria. Pero ayon sa purgatorio, no, magiging perpekto tayo, siyempre. Yung mga natitira pa nating kamalian na hindi natin napagbayaran habang wala pa tayo sa hukuman. Hebreo 12. Basahin ko ha. O baka hindi ka rin maniwala dito, no? Sabi dito, English. Para mabasa natin yung salitang perfect, no? Kasi sa Tagalog hindi perfect ka nakalagay. Sabi dito, and to the church of the firstborn who are written in heaven, nasa langit na. And to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Ginawang sakdal sa Tagalog. Sa English, perfect, perfecto. Ginawa silang perfecto. Hindi sila perfecto sa kanilang sarili, pero ginawa silang perfecto ng Diyos dahil ang Diyos dito ay hukom. Hinukuman kasi sila. No? Paparusahan ka ayon sa kasalanan mo. Ayun ang Diyos. Diyos na matuwid paghatol. Hindi ka paparusahan ng sobra, hindi ka paparusahan ng kulang. Pantay-pantay tayo lahat. Siga ka, papasok ka langit, hindi ka dadaan ng purgatorio. Kasi sabi ng pastor mo, binayaran na ni Kristo lahat ng dugo. Hindi naman ganun yung pag-intindi sa redemption eh. Hindi ganun yun. No? Yung pag-redeem ni Kristo para hindi tayo mapunta ang impyerno. No? Pero yung mga kalit-liit ng kasalanan mo, pagbabayaran mo yun sa purgatorio. Kasi lalabas niya na para kasiga yung iba doon. No? Nagpakahirap dito sa mundo, nagpakalayaw-layaw, papasok ka Hindi kita sa maintindihan bro eh. Hindi kita maintindihan mag-explain. Hindi mo eh. kasi maintindihan kasi linisin mo yung utak mo. Let me handle nga. Let me handle. Ako naman. Boy, may sasabihin ako. Pwede Alam mo, ba? Uncle Boy, napakalino ng Ikaw na nga, explanation Nash. mo. Ba? Uncle Boy, napakalino ng explanation mo. Oo, alam to eh. Epekto ng born again yan eh, pambihira. Actually, kaya lang niya sinasabi hindi niya naintindihan kasi sa totoo Uy, hindi lang. ako nagmamagaling. Hindi Wait ko lang, Jan. sorry. Ako nakuha, ako muna, Uncle Boy. Ako naiintindihan ko si Uncle Boy eh.
Naintindihan ko talaga siya. Ang linaw, bro. Tanungin ko si Uncle Bench. Bench, naintindihan mo, Uncle Bench? Naintindihan niyo? Iba-iba kasi tayo ng Teka lang, Biblia. bro. Magkaiba-iba kasi tayo ng Biblia, bro. Oh, yes, uncle. Okay sa akin. Naintindihan, no? Naintindihan. Mm. So, ibig sabihin, kung hindi mo maintindihan yung sinasabi ni Uncle Boy, tinakpan mo tenga mo. Hello, grabe. Okay, sige. Uncle Boy, may tanong ako sa'yo, ha? Sige. Tanong ko to para kay John. John, pakisagot, ha? Ano yung huling verse na binanggit ni Uncle Boy kanina? Kaya John. hindi mo naintindihan eh. Hindi Hindi ka ka kasi pala nakikinig. nakikinig eh. Pambihira naman yan. Nakikinig ako, pero Ano yung huling verse parang na malabo binanggit? eh. O ganito, para maintindihan ko na malabo talaga at nakikinig ka, ano yung huling verse na binanggit ni Uncle Boy? Kinalimutan ko na eh. Wala na, no? So, Sige, bro, balik ka ulit. Sige, ganito, Jan. Ha? sige, balik ka ulit. Ang Balik pinag-uusapan ulit, natin dito, Jan. Ikaw muna, Kel. Ikaw muna. Jan, ang pinag-uusapan natin dito, salita ng Diyos. Huwag ka magsinungaling sa sarili mo, bro. Salita na lang. Bakit kailangan mo Eh, magsinungaling? hindi naman ako nagsisinungaling. Tama naman yung ano. Ba't ka nagsisinungaling? Hindi ko kasi maano yung ano paliwanag niyo. Hindi ko makuha. Hindi ka kasi nakikinig. How do you explain? Hindi ka nga kasi Nakikinig. Kasi kung nakikinig ka, tinanong kita kung ano. Okay. Kasi nga, ano eh. Niya. Tingnan mo, kagaya ngayon. Ano ba gusto mo? Sabayan tayo ng salita o i-mute kita? Diba? Grabe, Met. Hindi Ang kasi, tanong ko kasi dito, ganito lang ano. ginagawa mo kasi bro, May habang purgatorio nagsasalita ba ako dito, o wala? Ibinabase nyo agad. habang nagsasalita ako Ibinabase dito, nyo agad sapaw ka sa ng sapaw. Biblia. Simple Eh, lang. natural bro, alanganan, ibase namin sa comics yan. Last na to, bro, ha? Babasahin Teka lang, ko yung Uncle Boy. purgatorio. Teka lang, Uncle Boy, wait lang. Alanganan, ibase namin sa Ano ba comics yan? yan. Sira ulo ka ba? No? Matino ba pag-uutak mo? Saan namin ibabase? Natural, sabi mo, kaya hindi ko maintindihan kasi binabase nyo kagad sa Biblia. Natural, Bible talaga gagamitin natin. So yata nito, Jaryo. Ano gusto mo, Diario, Comics, Magazine? Tama nga kayo, Bible. Ganito kasi yan. Diba? Tumahimik ka muna, Brad. Sisikuhin ko yung mukha mo eh. Kasama paramdam mo ah. Sapaw pala, sapaw. Diba? Tumahimik ka Hindi muna. nyo kasi maintindihan. Ikaw hindi nakakaintindi. Kaya nga tignan mo, pati doktrina nyo, hindi mo maintindihan din. Doktrina nyo lang, hindi mo alam. Diba? Ang dami mong sinasabi eh. Wala naman laman eh. O ganito na lang, debate na lang. O, Uncle Boy. Debate. Ayan. Sige, anong gusto mo? Purgatorio? Okay. Anong Hindi, papatunayan natin sa purgatorio? Ano kasi- Papatunayan ko ng purgatorio ay tunay na aral at galing sa Diyos. Debate tayo ha. Debate muna tayo. Okay, sige. Ayun nga. Ito yung okay. Ito yung katanungan ko doon sa purgatorio. Pag naman Tumahimik ka. Pag sinabing debate, aayusin mo muna yung tema. Hindi pag sinabing debate, magiging abnormal ka. masira ulo. Kaya nga, debate, di ba? Ito yung Natatanong tema. nga ako. Makinig ka, Brad. Kasi kami dito, sanay kami sa debate. Ha? Sanay kami sa debate. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin ng kaayusan. So para maintindihan mo, meron kaming rules and regulations dito na bawal kang lumabag. Maintindihan mo ako? Oh, may rules ang debate. Formal na to eh. Kasi formal to eh. Hindi pa pwedeng Sige. kagaya ng ginagawa mo. Diba? Kailangan maging abnormal. Alam mo, Uncle, kahit tumawa, bawal sa amin. Kahit tumawa, pag Oo. sa Ako, amin, na-warning. nasabihan namin yun. Nawarningan niya ako ni Natanong ako Magic sa pagtawa ko eh. Oo. May tanong ako uli. Sa ano kasi, sa born again, bawal daw ang dinuguan. Bro, Kumakain ba naintindihan kayo? mo ba bro? Sasapakin ko na yung puso mo eh. Ayaw niya, Uncle. Di niya marunong, Uncle. Sige, dinuguan tayo. Ang kulit din, no? Napunta tayo sa dinuguan eh. Bro, Okay. marami Kumakain mga ba kayo ng kilala ng dinuguan? bro. Hindi sila binabawalan sa dinuguan. Kwento ng dinuguan na. Ayun yata yun Hindi eh. siya. Gusto mo Yung iba ipakilala kasi kita sa bawal mga pa pastor? sabi nila. Bro? Yung iba kasi Ay, mga bawal kilala ng daw pastor. sabi nila. Pastor bro, papakilala ko sa'yo. Hindi sila nagbabawal sa dinuguan. Saan ka na Nagkagawa. nakakululit niyan? Ano ba? Baka mamaya dinuguan kayo tapos mapunta sa purgatorio mamaya ah.
Bro, Hindi na. purgatorio muna nga tayo kasi yung born again bro, hindi sila nagbabawal sa dinuguan. Kawawa naman yung mga legit na born again, representative ka, born again, tas dinuguan. Siguro yung iba, hindi ko alam, kagaya mo siguro. Hello. O sige. Ano na? Kumakain ba kayo? Kumakain ba kayo ng dinuguan o hindi? Ako kumakain ako ng dinuguan pero nananapak din ako ng tanga. Walang binabawal sa Catholic. Grabe. Di ba nananapak ka? Paano mo Nananapak ako ng masasabing tanga, ayaw isa kang umalis Kristiyano o taga-sunod, di ba? isa akong Kristiyano na Maayos naman yung tanong ko. Anong sabi? Di ba? Di ba sabi mo sa akin nananapak ka? Oo, Nananapak ka. nananapak Ngayon, ako ng basahin tanga, mo di ba? yung Juan Kapitulo 13, versikulo 34 hanggang 35. Anong sabi doon? Hindi na Sige kita nga. sasapakin. Papaluin na Kasi lang mananapak ka eh. sa ulo. Bro, ganito bro. Palo. Bago Diba, tayo oh. lumipat sa bro, sa dugo, sa dinuguan bro. Kasi kaya namin i-resolve yan, basic lang yan bro eh. Ngayon ganito. Naiintindihan mo na ba yung purgatorio? Alis na tayo bro. Naiintindihan mo na ba? Para makalis na tayo. Oh, sige. Ngayon, alam mo ba yung term na... Ganito ha. Makinig ka muna kasi bro. Tatalon ka na naman na ibang topic. Kaya kung ano yun yan bro, kahit ngayon magdebate tayo, papatunayan ko ang tunay na Kristiyano, pwedeng kumain ng dinuguan eh. Pwede eh. Bible verse hanggang... Gusto mo ba? Tama ka nga. Tama. Tinatanong lang kita kung bawal o hindi, di ba? Pwede. Kasi yung iba, bawal daw. Yung iba, halimbawa, INC, halimbawa, MCGI, halimbawa, Kingdom of Jesus ba yun? Tapos, bawal. yung, kasi yung Sabadista, bawal daw, di ba? Hindi nila naintindihan yung Bible. Kasi bro, ang ginagawa nila bro, yung pananampalataya nila, galing lang sa sarili nilang kakayahan. Kaya nagkakamali sila. Hindi, mali ka naman. Bubabase din sila sa Biblia. O saan Nandun doon? yan Sige, daw saan sa talata sa Leviticus. Biblia, bawal ang dugo kainin. Nasa Leviticus daw yan. Pero 17. nakalimutan ko sa... O, tignan mo, hindi mo nakalimutan kabisado. ko ang verse. O, mag-mute ka muna nga. Okay. Sasabihin mo, nagkamali ako. Kabisado ko yung talatang ginagamit dyan. Levitico 17, yes hanggang, makinig ka muna kasi. Relax ka lang, hinay-hinay lang. Hindi tayo nagipagkarirahan dito. Pamahinig ka. Isang talata lang muna. Hindi natin pwede pagsabayin yan. Oh, Levitico 17, yes hanggang 11. Alam mo bakit ibinawal yan? Kasi, babasahin ko nga. O, tapusin kagad natin ha. Saglit lang yan matapos eh. Kasi madali lang intindihin yan. Makinig ka muna kasi. O, babasahin ko ha. Kaya ibinabawal on that time, kainin yung dugo kasi alam mo kung bakit sa Levitico 17, 10 hanggang 11. Kasi inaalay sa altar. O, basa. O. Tama. O, makinig ka muna. Huwag ka muna tumama-tama. O, malinaw na. Makinig ka muna kasi. Relax ka lang kasi. Makulit ka, tatamaan ka sa akin. Relax ka lang. O, sino mang tao sa sambahayan ni Israel o mga taga-ibang bayan na naninirahan kasama nila na kumakain ng anumang dugo ay aking niyaharap ang aking mukha laban sa taong iyon na kumain ng dugo at ititiwalag siya sa kanyang bayan. Sapagkat, ito yung dahilan, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo ang siyang pagtubos. Ibig sabihin, hindi mo yun pwedeng kainin. Kailangan mo yun gamitin pang tubos. Ba't kakainin mo? Di wala ka ng pantubos. O ngayon, yung sinasabi nila dito na itinapon sa lupa, iyon yung mga hinuling hayop at ibon sa parang. Pero yung totoo, bawal mong itapon yung dugo sa lupa. Pwera na lang kung reject yung hayop. Kunyari, yung hayop, bulag, pilay. Yun yung itatapon mo yung dugo. O kaya hinuli mo lang sa parang, hindi mo naman yan ninilagaan. Hindi mo naman alam kung anong kinain yan sa parang. O ngayon, pag ibig sabihin, makinig ka muna, pag yung mismong alaga mong hayop, kunyari yung alaga mong baka, o maayos naman yung itsura niyan, kakatayin mo ngayon, gusto mong kumain. O, hindi mo pwedeng kainin yung dugo nun. Bakit? Pag itinaas mo ng stress, sino mang tao sa sambahayan ni Israel na pumatay ng baka o ng kordero o kambing sa loob ng kambo o pumatay sa labas ng kampo,
at hindi dinala sa pintuan ng toldang tipanan upang ihandog bilang alay sa tabernak sa Panginoon, ihaharap ang Panginoon ng dugo nang ipaparatang sa taong iyon na nagbubo ng dugo. Ang taong iyon ay titiwalag o baka, kambing, tupa, no? Sabi doon. Upang hindi na nila ialay ang kanilang mga alay sa mga demonyong kambing na sanhi ng kanilang pagtataksil. Ito ay magiging alituntunin magpakailanman sa talatang 7. So, ibig sabihin, pag yung hayop na alaga mo, magkakatay ka, sino man kahit sa labas ng kampo, sa loob ng kampo, basta magkatay ka, yung dugo nun, ibibigay mo yun sa sa pare. Tapos yung taba, sa may laman loob, hindi rin yung kinakain. Hindi lang dugo ang binawal dito. Yung taba nandun sa laman loob, hindi doon sa karne ha. Yung taba na nasa laman loob, hindi rin nila yung kinakain. Kukunin yun yung susunugin, mabangong samyo sa Diyos. Alam mo na. So ibig sabihin, bawal ang dugo, di ba? Nung una. Hindi nga bawal, mahalaga. Iba yung bawal sa mahalaga. Yung dugo mahalaga. Okay. Kaya wag mong kainin, ialay mo sa Diyos. Okay. Mag-aalay ka ba sa Diyos nang hindi mahalaga? Kalapas tanganan yan. Ang inaalay sa Diyos, mahalaga kasi yun yung nagpapabanal sa'yo. Makinig ka muna kasi kaya kung ano lumalabas sa isip mo eh. Hindi nga sinasabing hindi mahalaga. Mababatukan ka ng mga Hudyo eh. Nagpapabanal sa kanila yan. Kumbaga sa panahon natin ngayon, iyan si Kristo. Yan yung dugo ni Kristo. Sasabihin mo, hindi mahalaga. Uncle Boy, sa madaling salita, kaya hindi nila kinakain dahil inaalay nila dyan. Oo. Inaalay nila kasi pag ako nabwisit, dugo mo iaalay ko. Sa atin, sa mga Kristiyano, ang shadow niyan, dugo ni Kristo. Tapos sasabihin mo, hindi mahalaga? Ano ba yan? Yung dugo ni Kristo? Hindi, mahalaga sa akin. Mahalaga pa rin. Pinakamahalaga. Ang tinatanong ko sa inyo, kung bawal ba kainin ng dugo? Bawal nga kainin kasi nga inaalay. Inaalay mo ba? Okay, malinaw. Nag-aalay Pagdating mo sa ng dugo. Diyan. Bakit? May pagdating sa ano? Diyan. Okay. May confirmatory, inaalay mo daw ba yung dugo? Inaalay mo ba yung dugo? Ang aling dugo? Dugo ng Yung tao, dugo ng ng hayop. kinakain mo. Kasi Inaalay? dito, yung mga Hudyo, lahat ng kinakain nila, inaalay nila yung dugo, basta yung hayop, okay naman. Kunyari, normal naman yung tupa, ialay mo yung dugo niyan, hindi pwede tatapon mo. Sacrilege yun, pagsamba sa demonyo yun. Pag tinapon mo, pagsamba sa demonyo, saan ka lulugar dyan? Diba? Teka, may tumatawag sa akin. Okay na, sigaw mo na nga. So, inaalay mo daw ba yung dugo, bro? Dugo ko? Hindi Sino na pinoso po ngayon? Hindi. Ano bang dugo? Dugo ko o dugo ng hayop? So, nasa na ba tayo? Ano Dugo na ng kayo kinakain mo. pinag-uusapan natin? Pinag-uusapan ba Dugo ng natin kinakain mo. dugo ng kapitbahay nyo? Dugo mo ba pinag-uusapan natin? Di ba ikaw nag-open ng topic? Tinatakba mo na ba? Ayaw mo na ba ng topic mo? Di, tama naman kayo. Wala namang problema doon. Pero, di ba sabi nyo nga, bawal, di ba? Bawal kainin ng dugo. Bawal kasi Ngayon, inaalay. Naintindihan mo ba? Kaya nga, okay merong reason kung bakit bawal siya nung una. Okay na nga. Kasi inaalay Okay na nga. siya. Ngayon, hindi Okay. na siya bawal. Bakit? Kasi meron ng kaisa-isang dugo na pang-alay sa buong sangkatauhan. Yun yung dugo ni Kristo. Kaya lahat pwede na. Malinaw. Pwede na Malinaw kumain. Mamaya, mag-ano-ano ka na naman ha. So, ibig sabihin, kumakain ka ng dinuguan, di ba? Oo naman, kumakain kami dinuguan. Tapos nananapak ako ng tanga. Walang problema. Okay, walang problema doon. Ngayon, sa iba kasi bawal nga yun. Kasi kautusan daw yun. In-explain na nga sa'yo kanina, ng kaluan naman, paulit-ulit tayo. Wala namang problema. Ganun lang. Ganun lang kasimple yung mga tanong ko. Wala namang mahirap. Ito naman, may tanong pa ako. Ano tanong mo? David muna. Inaano ko pa eh. Idibius. Nagpa-fasting ba kayo? Hindi. Nagpa-fasting kami. Oo. Okay. Walang Daming problema. Bible Ganun lang verse. kasimple. Ang daming Bible Sige, verse sa fasting. Ikaw, nagpa-fasting ka ba? Sige. Bible verse. Ikaw, nagpa-fasting ka? Hindi. Ba't di ka nagpa-fasting so hindi ka sumusunod sa Biblia?
Hindi ko masasagot yan. Hindi ko masasagot. Bakit di ka sasagot? Kasi nga, hindi naman ako nagsisimba. Magpapasting lang ako kung nagdi-devotion ako, kung nagsisimba ako. Diba? May tanong ako uli. Ano bang pagkakaintindi mo sa iglesia? Iglesia. What was that meaning? What was the meaning of iglesia? Iglesia. Ganito, tahimik ka muna ha. Para maintindihan mo ano ibig sabihin ng iglesia. Dahil sa Mateo 16-18, no, ang original na lengguwahe na ginamit diyan, no, Greek, Aramaic, Hebrew, no, combination. So sinabi ni Kristo diyan, kahal, no? Kahal. Na ang original meaning ng kahal, congregation. No? Yan ang original meaning. And then later on, nung isinalin na yan sa salitang Griego, no, ang mga early Christians, no, they found out na si Saint Paul, he uses the term ecclesia, no? Sa Bible, no, na 60 times niyang minention yung ecclesia, no? Mababasa mo yun sa Bible 60 times. That's why itinranslate yan sa Greek na ecclesia rather than ecclesiasma, no, na kasing kahulugan ng kyriakon. Alam mo yung kyriakon, salitang Griego? Ang hirap mo eh. Direct to the point tayo. Naintindihan mo ba yung salitang kyriakon sa salitang Griego? Wala pa kong narinig yan. Okay, pa so lang. para, since hindi to abot ng kaalaman mo, tumahimik ka muna, no? Mute muna kita. So hindi to abot ng kaalaman mo. Nang ibig sabihin ng kyriakon, no? The people of the Lord, mga tinawag, no? People of the Lord. Kaya ang nangyari, yung salitang kyriakon in the Middle English naging kirk. K-I-R-K. No? Sa Middle English. Kaya ang nangyari sa Modern English naging church. Kita mo hindi mo alam. Hindi kasi kayo tunay eh. 'Di ba? Oh, yun yung ibig sabihin noon ng ecclesia o church, ibig sabihin people of the Lord, mga tinawag, no? O, alam mo na. Nagmamadali ka kaya wala kang alam. Kaya yung aral nyo, windang-windang eh. Gusto shortcut agad, bro. Oo, gusto shortcut eh. Ayaw mong matuto, yun yung totoo nun. May tanong ka ba? O sa Katoliko, magagaling yan? Magagaling ba talaga? Hindi ko nga maintindihan eh. Hindi mo talaga yung isa nga maintindihan. dito nagre-reklamo. Kasi Nagre-reklamo. kaya hindi mo yan maintindihan kasi mahina comprehension mo. Yeah. Di ganito. Para Di sa mahina akin kasi ha, comprehension ako mo. mag-explain. Ako muna mag-explain ha. Hindi ka namin pag-explainin. Mas malalim explanation ko tapos papalitan mo ng pagkababaw-babaw na walang sustansya. Wait, diba? Basic muna tayo. Hindi naman kasi ako magaling eh. Hindi naman ako Huwag ka makipagtalo sa amin kung hindi ka magaling. Dapat ka matuto dahil kami magagaling kami dito, mga Katoliko. Magaling talaga kami sa Bible, bro eh. Ganun talaga ang mga Katoliko, bro eh. Pasensya na. Sige, bro. Yes. Ano ba yung topic nyo? Nasa magaling nyo na? Nasa magaling Pag ka na sinabi kasi kasi lumabas ka iglesia, pa, anggal eh. iglesia, no? Pag sinabing iglesia, church yan. Sino ang Nabasa church? mo na ba yan sa Ang tao. original na language? Ang ob mo naman, pag sinabing iglesia, nanggaling yun sa salitang Congregation. kyriakon. No? Yes, council yan. Kyriakon. Kumainin ka muna ha. Ang ibig sabihin ng kyriakon, people of the Lord. Then, Yes, council yan. And in the Middle English, naging kirk, K-I-R-K. Yes. Then, pagkatapos niyan sa Modern English, naging church na develop yung kirk. No? Kaya church. Wala kang kamalay-malay dyan, bro. Natutulog ka sa pansitan. Pabira. Mas mabuti na yun. Maliwanag. Kaysa naman hindi na diba? Bro, Diba, sige dito tumawa kasi, ka? bro. Kasi nga, ayaw nyo tanggapin. Huwag ka na lang kasi, bro, bro, makipagtalo, bro. Yun lang naman yung request eh. Kasi hindi kulang pa nga eh. Kulang ka pa. Minado ka naman, bro eh. Kulang ka pa sa knowledge. Just makikipagtalo ka. Palagi nga nyo nga akong minomute eh. Kung Kaya nga, wala, huwag ka na makipagtalo kasi.
Wala kasing sustansya yung sinasabi Hindi naman mo. ako nakikipagtalo sa inyo. Ay, sasabihin mo pa, i-explain mo pa na parang mas maganda yung explanation mo eh. Hindi naman nag-fit. May tanong ako. Ano ba ang buong kautusan? Sige nga. Buong kautusan, sabi sa akin, kanina lang, nag-text sa akin, gusto daw, pasapak daw, sasapakin kita. Wag mo naman ako sapakin, bro. Pamahinig ka, sasagutin kita ha. Magkapatid naman tayo. Tignan mo to. Kung paano ako sumagot. Pamahinig ka ha. Ang buong kautusan nakasalig. Saan? Sa dalawang kautusan na tinuro ni Kristo, Mateo 22:37 hanggang 39. O, di ba may talata? O, anong sabi doon? Ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Di ba? At yung ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa talatang 40, dito nakasalig ang buong kautusan ng mga propeta. Letra por letra. O, di ba? May talata. Iyan yung sana yung sinishare namin sa'yo. Para ikaw, ganito ka na rin gagaya namin. Di ba? Okay. Tama. Matuto ka. Di ba? Pero ang Okay. Pero ang Napansin tinatanong mo? ko dito, yung direct to the point ba? Direct to the point. Si Kristo Kung ano ba ang nagsalita buong yan eh. kautusan? Dapat Direct to the point yung dapat binibigay ang sinasabi. sa'yo, Brad. Direct to the point yun. Huwag ka Paligoy-ligoy ba? Nagpa-segway ba ako? Pambihira. Direct to the point yung sinasabi namin. Sasabihin mong hindi direct to the point. Hindi lang makakabot ng kaalaman mo kasi mahina comprehension mo eh. Rektahan Di, yun tama naman yun. Sabi ni Kristo yan eh. Tama naman kayo, wala namang mali. Tama nga kayo, Merong walang mali, mali. bro. Merong mali. Ikaw. Ano ba? Makinig ka ganito. Meron nga mali. Kung ang sasabihin mo lang, minamahal mo yung anak mo, yung mga tulisan, mahal din nila yung anak nila. Kaya ang utos ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yung kapwa, sino yung kapwa? Sinusunod mo ba yan? Siyempre. Sino Sinusunod yung mo ba kapwa? yan? Kilala mo ba kung sino yung Bakit kapwa? Sinagot na nga kita, siyempre. Siyempre. Narinig mo ba? Ulitin mo na naman. Sinusunod mo ba yun? Sabi ko, siyempre. Sinusunod mo ba yun? Siyempre. Alam mo ba yung neighbors? Yung tinutukoy na kapwa dyan na pinapamahal ng Diyos. Kilala mo ba yan? Sisikuhin ako nila Kilala mo ba yan? Sisikuhin daw ako. Hindi lang kita Kilala mo ba yan? sasapakin pa kita. Hindi. Oh, ganito yan. Yung kapwa Oo, dyan, diba? Asan ang pag-ibig makinig mo? ka muna kasi. Yung kapwa dyan, iyan yung mga taong nangangailangan ng tulong mo sa oras ng may kakayahan kang tumulong sa kanya. Hindi yan basta-basta na lang meron dyan yung mga politika, tutulungan mong manalo sa pagiging mayor kahit magnanakaw. Hindi ganon. Hindi ganon ang utos. Ang utos dyan, yung mga nangangailangan, may binigay na example si Kristo dyan. Doon sa Good Samaritan. O yun yung kapwa, yun yung tinuro ni Kristo. Tinatanong sa kanya, sino naman po ang aking kapwa? Di ba tinanong kay Kristo yun? O nagbigay ng parable si Kristo. Merong isang taong nakahandusay at halos patayin at binugbog ng mga tulisan. O ngayon, yung isa, yung Good Samaritan, tinulungan yung lalaki. Di ba? Dinala nyo doon sa isang bahay na nangangalaga doon sa lalaki, halos patayin. Nagbigay pa ng pera at nangako. No, kung kukulangin pa ang perang ito, babalik ako at babayaran ko. O, yun yung nakipagkapwa tao. Yun yung tumulong sa kapwa. Okay. Yun yung kapwa. Okay. O, alam ko, di ba? Tama. Pwede ginagawa ko, alam ko eh. Tama. Oh. So, pwede pa lang, ano, marami ka ng... So, marami ka ng pwede pa lang suntokin si John. Hindi. Inaano ko lang kasi para maintindihan din ng mga nasa baba, 'di ba? Oh. Magaling kasi si Billy Trao, 'di ba? Billy Trao? Yun yung kapwa. Kunyari, may nakita kang pulube. Okay. Nagugutom, pulube. Ngayon, may sobra ka naman pera. Teka. Sabi mo, Bigyan mo. magaling Ganun. Sabi mo, magaling si Boy Letra. Kung hindi ako magaling, sasapakin kita. Dito, may tanong ako. Bakit nakasulat dito sa ibaba, sabi doon, pag umalis sa Katoliko, mangmang ba ako? Oo, yan. Ano nangyari sa'yo? Ba't napunta ka dyan? Sa kamangmangan. Kasi bro, bakit? Saan ako napunta? Bakit bro? Tandaan natin, no? Kung alam mo na ang iglesia na tinatag ni Kristo ay ang Catholic Church, aalis ka ba? Kunyari ikaw, wala ka sa kamangmangan, ngayon alam mo
Na itong tinatag ni Cristo, itong Catholic Church, aalis ka ba? Umalis ako kasi yung mga tao hindi naman nagbabasa ng Hindi, Biblia. Sumusunod naman sa makamundo. Wala kang alam sa Bible, bro. Huwag mo nang idamay yung ibang tao kasi ikaw, bro, wala kang alam. Kami nga representative ng mga layman eh. Hindi naman kami pare, bro eh. Ordinaryong Katoliko kami. Ordinaryo kami, bro. Ordinaryo, hindi kami pare. So wala ka na mapagyayabang ngayon na ganyan. Ngayon, kung alam mo ba na itong Catholic Church, ito ang iglesia na tinatag ni Cristo at hindi ka mangmang, aalis ka ba? Aalis ka ba? Aalis pa rin ako. Kahit itong iglesia ni Cristo, na tinatag ni Cristo, Catholic, aalis ka pa rin? Ay, kalabas talaga na yan. Hindi na yan kamangmangan. Hindi na sa UPP yung title. Hindi kalapastanganan. Kalapastanganan na yan. Kasi hindi ka na maliligtas niyan. Oh. Sigurado ka? Hindi mali. Oo. Oh, basahin mo nga, Brother Bench. Hebreo 10:26. Makinig ka muna. Kung hindi ka namang at pipilitin mo pa rin magkasala, aalis ka pa rin sa Catholic Church, tatalikod ka. Yung pagtalikod, matinding kasalanan yan. Apostasy yan. Basahin mo nga, Brother Bench, nandiyan ka ba? Hindi ka talaga maligtas. Pag ganyan, wala ka talaga sa estado ng kaligtasan. Mahirapan ka talaga dyan. Ang talatang Hebreo 10:26. Kaya nga sabi namin mangmang, para may chance pang maligtas. Yun yung purpose ng title na yan, bro. Eh. Hindi nyo naintindihan yan eh. Yung title ng live. Hindi naman kailangan magsimba. Mag-mute ka muna. Ang title ng live, hindi yan pag-judge sa tao. Yan yung pag-asa namin na kayo ay may chance ang maligtas. Kasi mangmang nga eh. Ito. Kasi mga bench. For if we sin willfully after having the knowledge of the truth, there's now left no sacrifice for sins. O kita mo? Sabi nyo, no? Pagkatapos ng mong malaman ang fully truth, ang katotohanan, at aalis ka pa rin, mananatili ka pa rin sa kasinungalingan o sa kasamaan, wala nang haing natitira pa. Paano ka maligtas? Paano ka maligtas niyan? Saan ka pupulutin? Yan yung paglapastangan sa banal na Espiritu Santo. Sasadyain mo na. Ilan ba ang Diyos? Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, pinanalangin pa rin yung mga Hudyo, mga Pariseyo. Kasi anong sabi ni Kristo? Nagkakamali kayo sapagkat mangmang kayo sa kapangyarihan at salita ng Diyos. Mangmang sila, mangmang. Kaya ang sabi ni Kristo sa kanila, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mangmang sila. Yung ginagawa nila, hindi nila alam, mangmang. Lucas 34, Lucas 22, talatang 24-37. Ngayon, may chance bang maligtas ang mangmang? Basahin mga Roma 10:1-3. Roma 10:1-3. Mangmang may chance maligtas eh. Mangmang. Oh, may hope pa rin kami na maliligtas sila. Brethren, the will of my heart indeed and my prayer to God is for them unto salvation. But I bear them witness that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they, not knowing the justice of God, and seeking to establish their own, have not submitted themselves to the justice of God. Tamo, hindi nila nalalaman. Diba? Pero meron silang pag-asa na maligtas. Umaasa ang Catholic Church na sila ay maligtas, salvation. O yun yung title dito. Oh, masakit sa tenga nyo yung title na yan. No, na ang pag-alis sa Catholic Church, kamangmangan. Pero yung totoo niyan, pag sinabi naming mangmang kayo, ibig sabihin, hindi nyo sinadya na umalis. Kasi mangmang lang pala. Hindi may chance pa rin maligtas. Kasi meron naman kayong sabi doon? Pagtsatsaga na sumunod sa Diyos, ngunit hindi ayon sa katuwiran ng Diyos. Kung hindi, pinipilit nyong itayo ang sarili nyong pagiging katuwiran, sarili nyong kakayahan. Oh. Pero umaasa si St. Paul na kayo ay maligtas. Pero mangmang, hindi nila alam ang ginagawa. Hindi nila alam ang katwiran ng Diyos. Hindi sila nagpasakop sa revelasyon ng Diyos. Kung hindi, nagsusumikap silang maitayo ang kanilang sariling pangangatwiran kagaya ng ginagawa mo. Nagsusumikap kang mga tuwiran sa sariling kakayahan mo. Ayaw mo magpasakop sa katwiran ng Diyos. Ganun yun, no?
mantakin mo tong born again at tinanong ko, bro, kung alam mo ba na ang Catholic Church, ito ang iglesia tinatag ni Cristo, aalis ka pa rin ba? Sabi niya, aalis daw siya. Ganyan sila kabulag, Uncle. Oh. Kahit yan ang tinatag ni Kristo, dahil tinanimon na sila ng mga pastor at na mindset na nila yung sarili nila. No? Kahit kay Kristo yan, aalis sila. Ganyan na sila Sabi nga ni kawawalan. Cristo, di ba, letra por letra, marami pa akong ibang mga tupa na wala sa kawan ito. Kinakailangan ko rin silang dalhin dito para pakinggan ang tinig niya. Sila magiging iisang kawan at iisang pastor. Pero Uncle, Yan din 16. Ano ba? si Sister Lenny pala. Sister Lenny, welcome po. Welcome po, Lani Beth. Welcome po sa live. Ano pong church niyo? Ano pong ate? religion nyo, Sister Lenny? Pasensya ka na sa amin, nagpapatawa lang kami. Ano lang yun, lambing lang ni Nasyon. Hindi naman yan. Makulit kasi. Ano pong Wait, religion yan, po, Sister Lani? Catholic po ba kayo? Kasi mga Catholic po kami dito. Ayun, Sister Lani. Proud Catholic. Ayan, Perfect. Ayun naman pala. Proud Catholic Church pala siya, no? Member of the Catholic Church. Ito Ito na, dito Zinaya. si Taguro dito. Sabi ni Taguro, mga mahihinang nilalang. Parang si Taguro lang. Akit ka dito, in-invite na kita. Nakakatakot to, Uncle. Baka, mag-end live na ako, Uncle. Nandiyan na siya, Natatakot na ako, Hindi naman naakyat ka. Hindi, mag-end na. Natatakot ako, Modena, Nakakatakot. Italy. Uncle, nasa Modena, Italy pala si Sister. Wow! Nasa Italy, ha? Layo nang inabot natin. Ang layo pa na nang naabot ang live natin. Paano niyo po napunta yung live namin? Ate? YouTube. Paano nyo po nakita yung live? Sa YouTube nga. So, happy viewing po. Salamat po sa suporta sa YouTube, madam. Layo na pala nararating ng YouTube natin, sa Italy, no? Pangalan ng trabaho ko, Italy. Yeah. So, welcome po dito sa live natin, Sister Lani, no? And maraming salamat po sa pakikinig at panonood sa YouTube channel natin. And abangan niyo po itong itong live na ginawa natin, no? Mapapanood niyo po sa YouTube to. Ayan. Mga boss, Ayun, nagdebate po ba kayo kanina ni Taga Carlos? Wala. Hindi naman lumalaban. Ayaw na. Alam ko ba, galing ako sa channel nila kagabi. May share ko lang sa inyo. Kagabi galing ako sa kanila kasi syempre hindi pa sabi ko nagsusuri ako. Dahil hindi ako makapagtanong sa kanila. Sa inyo ako nagtatanong noon. Dahil sa amin kapag nagtanong ka, matuturuan ka na para bang heretic ka na. Nagtatanong ka, ba't di ka na sumampalataya? So, tinry ko po sa kanila kagabi. Putik na yung pinagtulungan ako doon. Imbis na maakaya ko yung pabalik ka lang. Pinagtulungan ako. Galit na galit sila sa mga tanong ko. Yung sa akin lang naman, sagutin lang nila kung di ba? Nagtatanong lang, no? Nagalit. Tapos tinatanong pa, taga saan ako? Parang hinahanap pa yung address ko. Grabe yun, Ingat ka, bro, Ingat ka. Hindi na po ako natatakot kasi mula po nung sinabihan niyo ako na sumpalataya kasi Jesus yan pinagtatanggol mo ngayon, di ba? Tama. maganda yan. At least alam mo na hindi tunay na relihiyon ng INC. Yun, lalo akong namulatan lalo. Kasi imbis na kung sila ang tunay po, alam niyo po. Kasabihin nila sa akin kagabi, kapatid, baka na ka lang, ganun. Masyado silang defensive sa mga Ang ginagawa kasi nila, bro, ang nangyayari pag may lumalamig sa pananampalataya, gusto kagad nilang i-insist na kasalanan mo yan, hindi ka sumasagot. Oo, parang yung pride nila, bro. Parang ang tingin nila sa simbahan nila, parang ayaw nilang madungisan talaga. Absolute truth. Oo. Sa Katolik ba, hindi naman ganun Di ba? Yun nga ang naramdaman ko gabi. Tama po kayo.
Sa Kasi tinanong ko lang naman marami simple lang naman umalis eh. po. Oo, umalis na nag-born again na yun. Siguro masaya dun eh. Nasisiyahan siya dun eh. Siguro di niya lang napag-aralan yung doktrina natin. At Ganun kami. open-minded ka.